simulan. Kasi para sa akin, alam mo, ito lang din lately na re-realize ko. Pagka puro ka lang plano, tas hindi mo hinahakbangan, hindi mo ginagano. Batang isip ka nun eh. Batang isip ka nun eh. Yo, what's good? Nandito ka sa The Mic Check Podcast Episode 1. Ang tahanan ng tunay na usapan tungkol sa hip-hop. Ang number 1 podcast dito sa Dubai. Let's go. Siyempre, bago ako magsimula, ako ang inyong host na si Yan Yan. Nais ko munang pasalamatan ng lahat ng bumubuo sa The Mic Check Podcast Episode 1. The Mic Check, syempre Rap Alkali, and Save the Day and Creative Hype Studio para sa maganda nilang setup na sobrang komportable. So yun, bago natin simulan, kailangan ko munang i-shoutout ang aking mga kaibigan dyan at mga family and sa girlfriend ko. Shout sa mga girl, Lera Ann, sana nanonood ka. Syempre, hindi magiging kumpleto ang episode na to kung wala tayong solid na bisita. Isa siyang league owner ng isang rap battle dito sa UAE. Isa rin siyang battle MC, recording artist, at patuloy na nag-aambag sa kultura ng hip-hop. So, let's welcome Burbo in the building. Yeah. Yo, kuya. It's pleasure, kuya. Yeah. So, yun, kuya. Bago tayo magsimula, baka may gusto kang i-shoutout or batiin. Shoutout sa asawa ko, si Jen Labitag Mendoza. Yan. Lagi nagtatampo pag di ko na i-shoutout. Kailangan bumawi. Kailangan talaga natin sila i-shoutout. No? Hindi ko na i-shoutout nung first event. Tampo. Yan na. I love you. Diyan ka lang. So, yan. Grabe, ang ganda dito, no? Good vibes, no? Solid. First time natin tong magantong podcast episode 1 kasi ikaw pa yung guest. Sobrang solid. Maraming salamat, Mic Check. Karangalan. Kamusta, kuya? Kamusta ang buhay? Bago tayo magsimula, syempre, kamusta ka muna? Okay naman. Siyempre, patuloy pa rin ang lumalaban sa buhay. Napakaraming ginagawa pero ang sarap eh. Ang sarap pag busy, yung walang natitenggang oras. So, yun. Okay naman. Patuloy ang laban. Bilang OFW, bilang siyempre sa binubuo nating community dito ng hip-hop. Rap Alkali, shout out. Siyempre, Rap Alkali, shout out. laging, dapat may bago. Yung ganun. Hindi tayo maubusan ng gasolina. Di tulad dati na para tayong mga, patigil-tigil lang. Yun ang buhay ngayon. Kaya kayod pang suporta sa hilig. Ganun ang sistema mo ngayon. Nakakauwi ka ba ng ng Pilipinas? Kamusta ang family mo? Tapos kung nakakauwi ka pa ba ng Pilipinas? Okay naman. Actually, halos lahat naman kami nandito na. Ang naiwan na lang doon yung mother ko tsaka yung dalawang kapatid. Pero yung dalawang kapatid na nagtatrabaho dito, nakabakasyon ngayon. Ako hindi ako nakauwi ngayon eh kasi nga may mga inaayos pa. Tsaka yung event nga, 'di ba? Plano bali namin nung June or July, nitong July nakaraan. Pero di natuloy. Sana December, wala na sanang mga cancel flights. At makabook agad ng Smooth na lahat. Smooth na. Maayos lahat yan. So, ayun, narinig natin. At least, di ba? Okay yung family mo. Ganon yung buhay mo. Okay din. So, thanks God, syempre. So, yun. Bago natin simulan yung hip-hop na usapan, syempre, for the sake of the viewers and for the sake of your fan base, syempre, gusto rin nila malaman yung tungkol sa buhay mo na labas sa hip-hop, di ba? Syempre, bigyan mo naman kami ng konting kwento about sa buhay mo yon. So, yun, sinasabi mo, patuloy kang lumalaban dito sa abroad na, syempre, lahat naman tayo as a OFW, di ba? So, yun. Kapag rest day mo, anong ginagawa mo? Kunyari, di ba, yun, nag-work ka, tapos, binibigyan tayo ng rest day. So, rest day mo, anong trip mo pag rest day? Rest day, Siyempre, tanghaling gising. As usual. Tapos, pagkagising, yun, walking kay Dio sa aso ko. Tapos wala, record. Tapos hindi naman nare-release yung record lang ng record, yung gano'n. Tayo lang yan. Sabi ko nga, ang dami ng mga naiipon ng mga kanta. Tapos,
wala, pagka-record yun, parang, ganun lang. Nanood ng movie. Shot. Mhm. Di ba? Anong movie lately pinapanood mo, kuya? Yun, natapos ko na yung Game of Thrones eh. Tapos yung, Episode ba yun? um, Mga dami hilig ka nun. sa episode. Oo. Ako hindi ko kayang episode. Ang hirap, ang ano kasi pagka movie, parang minsan bitin lang yun eh. Pagka episode, parang talagang mga season, talagang napapaliwanag lahat. Tsaka hindi, parang hindi minamadali, di ba? Tsaka, Parang palabas siya sa TV na may bukas, may ganyan. Parang teleserye. tinitingnan ko ngayon, inabangan ko yung ano eh, yung, ngayon yung, ano, Odyssey yata yun yung kay, Odyssey. yan. Parang maganda eh. Maganda yung mga, siyempre mga sci-fi. Hindi ko lang alam kung sci-fi yun, pero yun ang mga hilig ko, yung mga sci-fi din. Mga, yun, mga, marami. Minsan comedy. Oo, mas Mas hindi nag-lean ako ka na sa ano comedy. sa action parang bihira ako pag ano, parang hindi kasi alam mo naman. Siyempre movie yun. Kaya- Hindi naman totoo, hindi naman lahat totoo. Eh pagka comedy parang mas totoo eh, di ba? Na nakakatawa. Di ba? At the same time, rest day mo. Siyempre, kailangan mo rin maging masaya, di ba? Tapos minsan, yun, mag-e-edit ako ng reels, ng mga ano para sa Rap Alkali. Mag-iisip ako ng match-up sa susunod. Tapos, titingnan ko yung mga hindi ko nare-replyan na nagre-reach out na titignan ko, re-replyan ko sila kung gusto nilang sumali. Yun, hanggang sa naiisa-isa ko yung pag day off ko yun. So, para, alam mo yun, para sa Rap Alkali pa rin yung inaano. Ang nakakaano nga yun eh, nakakabuang din. Parang iniisip mo talaga dyan na ano eh. Kasi nasimulan Pero mo na 'di yun, ba, at least at the same time kuya, nagiging productive ka pa rin, Oo. 'di ba? Kesa rest day mo, ihilata ka na lang, at least ang ganda sa tenga, ang ganda rin sa pakiramdam na ganun yung maririnig ko na sa kapag rest day mo na productive ka pa rin, may ginagawa ka pa rin, may iniisip ka pa rin at the same time. Sarap, rest day. Tapos, syempre, rest day ko pero si Bisis Sabado hindi naman rest day. So, susunduin ko pa rin yan. Ihahatid ko rin sa umaga, sunduin ko sa gabi. So, parang may ginagawa pa rin ako. Sunday talaga yan, ano namin yan. Family day Family namin day, yan. Tapos yes. yung Saturday, diyan na kami, syempre, sisimba pa rin. Laging, kahit kahit sina. Oh, sounds good. So, ano ka pa rin pala kuya? Nagsisimba ka rin pala every Sunday. Saturday actually yung Saturday, okay. Mm. Okay, pag-usapan nga natin yan. Anong pakiramdam na nakakapagsimba ka, na nabibigyan mo pa ng time si God, like, syempre, as a OFW, sobrang busy natin dito. Hindi, di ba, parang 80% na hindi tayo makapagsimba kasi mas pipiliin nating humiga sa rest day natin. Pero, sounds good na narinig ko nagsisimba ka rin pala. So, para sa'yo, anong perspective mo? Bakit na bibigyan mo pa ng nakakapag-simba ka pa? Yeah, mahirap pag siya yung nawala ng time sa atin. Oo. Mahirap pag siya ang nawalan ng time sa atin. Di ba? Singit natin yan, syempre. Ang ganda nun. Hindi, syempre, yung iba, kanya-kanyang ano yan paniniwala yan di ba? Totoo. Yung iba, hindi naniniwala sa ganyan, kailangan natin i-respeto yung mga ganun. Pero para sa akin, napaka-imposibleng walang siya. Di ba? Sa ganda ng mundo eh. Di ba? So, Sa ganda ng mundo. dapat nung suklian yan. Totoo. Parang, ano natin eh, pag silang pa lang natin dito, naka-default na tayo as sinner. Sinner, diba? yes. Diba? So, kailangan mong bawasan yun. Na pababain mo yun hanggang sa dumating ka sa finish line mo. Diba? Tsaka okay din yung ganun kasi makasalanan man tayo, at least aware tayo. Aware tayo na alam natin yung masama at mabuti. Di ba? Nasa iyo na yan kung saan mahirap kasi direction. pagka gawa, syempre lalo sa hip-hop, paangasan, di ba? Parang sa sobrang angas mo, naiya ka lumapit no? Totoo, no? Diba? Totoo. Parang naisipin mo, ay, ganun pala siya, ganun. Hindi. Walang ganun. Minsan, iniisip lang natin yun eh. Huwag ka mahiya, lapit ka pa rin. Pero, Di ba? Walang hip-hop na mahiyain. Di ba? Parang,
lapit ka pa rin, hindi ka nun pagsasaraduhan ng pinto, di ba? At kahit naman sa ibang bansa, di ba? Halos lahat naman na maaangas at the end of the At the end of the day, day ng buhay nila bago sila malagutan ng hininga, magsusorry di ba? marami ring mga artist na sumusurrender, di ba? Surrender. Kaya, ba't hihintay mo pa yung last breath mo, di ba? Di ba? Simula ngayon, nagagawa mo naman yun nababalance mo. O, di ba? Balanse, kuya. Balanse. Pero, siyempre, dapat manaig pa rin siya sa lahat ng ginagawa. Kasi siya lang na magbe-bless sa atin Totoo. Di ba? Kahit paanong pilit mo minsan sa isang bagay, pag di niya talaga kalooban, wala kang magagawa. Di ba? Totoo Yun lang yan. naman sa akin. Yan. Kaya, sa akin lang yung paniniwala. Ewan ko, yung iba, may kanya-kanya naman yun. Ang ganda na narinig ko sa'yo na mas mahirap pag siya ang nawalan ng time sa atin. Ang ganda na, kuya. So, yun. Para sa'yo, ano pang nagpapasaya sa'yo? Labas sa music industry, ano pang mga nagpapasaya sa'yo? Labas sa music industry. Sa akin. Wala yan. Labas sa music industry. Ito lately, nag-aano kami ng asawa ko, yung nag-goal kami ng 10,000 steps. Oh, yeah. Every night. Hindi Nice, kaya ng nice. daily. Kung nagtatanong, siguro binablog din namin yun, ibang page yun, ibang account namin. Kung may magtatanong bakit laging night walking, syempre, ang hirap dito ng morning. Hello, try nyo maglakad dito ng morning. Nice, kuya. Napakainit. Nice, kuya. So, yun yung mga activities sa outside the music, yun. So, ayun yung mga Healthy nagpapasaya lifestyle, sa'yo, oo. no? Natural high, kuya, di ba? Makapag-walking ka sa labas, sobrang At laking saka importante yun, nun. random places. Hindi lang, nung day 1 namin, dun sa area namin. Okay. So, 10,000 doon. Kagabi sa Albarari kami. Tapos next time, sa Sunday, Business Bay. Parang lahat, lalakaran namin. Yun yung goal namin. Parang across the UAE. Papark lang kami. Tapos yun, lalakad kami ng 10,000. Solid. Yun. Habang naka-vlog. So, naka-vlog siya. At the same time, kung walang manood, okay lang. At least yung benefits sa katawan mo, di ba? Correct. Win-win situation. Pag nagsabi ko Totoo. nga, wag nating isipin muna yung mga ganyan, yung mga, sa vlogging, yung mga ganyan. Kumbaga, nire-record. Parang pinifilm mo yung sarili mo as your memories to treasure pag lipas ng panahon, di ba? Ayan, naglalakad tayo dyan. Kung nga, nag-for good ka na, di ba? Oh, may babalikan ka. Ayan, naglalakad tayo dyan dati. Ayan. Yun na, yung outside music. Tsaka sinabi mo rin na yung aso mo, di ba? May aso ka, nag-walk din kayo. Kaya lang siya, dun lang siya eh. Sa may area nyo. Oh, hindi ko siya mailayo. Sobrang init. Siyempre, sa simento pa lang eh, di ba? Ikaw nga, maglakad ka ng yapak kami. Aso pa kaya, no? Grabe rin ingalin yung mga aso. Nakakaawa talaga. Kaya, doon lang siya. Tapos, ayun lang. Ganun. Magbarena, mag-set up sa bahay. Sa bahay, no? Ganun din talaga. Ayun talaga, UAE. Sa UAE, ganun talaga. Kailangan yung maliit mong kwarto, maliit mong tinutuluyan, pagandahin mo na. Parang gano'n kahit, di ba? Sobrang... Pero ang laki ng tinutuluyan mo, anong oras ka natatapos na magbarena? Wala, lumipat na ako. Pero ganun pa rin naman yung size, pero medyo, Kwento ko lang sa kanila, naalala ko dati. Ewan ko kung unang record ko sa inyo, grabe yun, grabing experience yun. Kasama ko nun si Yoyeng, that time, record kami sa inyo. Ang laki talaga ng bahay mo. Tapos, yung recording studio mo talaga, naka-separate talaga, di ba? Dito sa UAE, mahirap yung ganung setup, pero fuck that, di ba? lang. Marami pang problema, pero pinagpapala lang talaga. Diba? Tsaka importante rin kasi talaga yung bahay, kuya, yung pagtutuluyan mo pag-uwi, no? Hindi mo naman yung pagsisisiyan eh. Though, para sa iba, mali. Kasi, may good side, may bad side, di ba? Kumbaga, May good side and bad side din talaga. No? Yung sa iba kasi, ba't ako titira dyan? Ang mahal. Ganon, ipunin ko na lang yan. Tapos para sa Pinas. Oo, para sa Pinas. Okay. Ang tanong, saan mo naiipon? Okay. Sa'yo o sa Pinas? So ikaw, kuya, anong perspective mo naman sa sa ganon? Katulad mo na
nagre-rent ka ng gano'n na malaki yung bahay. Sige nga, kung sa kanila, hindi maganda yung hindi maganda yung gano'n na, sige, ipunin ko na muna to, tapos sa Pinas ko igaganito, ganyan. So, ikaw, para sa'yo, gano'n ka-importante ang shelter? Hindi, kung ano naman, kung alam mo naman na pasok naman sa budget mo yung price nun kahit medyo pricey siya, di ba? Why not? Why not, di ba? Kung hindi, huwag mong pipilitin, di ba? Pero kung pasok naman, mas maganda. Pag uwi mo, Yan. di ba? Ganyan. Ayun na, pag hilata mo, walang dadaan sa yung ibang tao sa harap mo na habang nakahiga ka sa sala, di ba? Privacy Magluluto ka, solo mo. Di ba? Kahit magluto ka ng tuyo, wala magre-reklamo. Totoo. Hindi, baring, ako kuya, hindi sa pagsisinungaling, kahit sinong may ayaw ng ganong buhay, sinong may ayaw ng ganong lifestyle, di ba? Ang sarap ng ganon, di ba? At saka, lately nga na-realize ko rin, okay, sige, nag-try ako ng mga business sa Pinas, ganyan. Tapos though, okay naman. Tapos, unti-unti, parang humina nung ito nga yung crisis sa... Tsaka, ang hirap din dun kuya, oo na, send mo sa akin yun, nakwento mo sa akin yun, parang gusto mo magka-business ng 1 out of 100, di ba? Three pa lang, tumigil na ako. Pero Hindi kaya. crazy yun, crazy yun, kung ganun pag-iisip mo talaga, di ba? Solid yung Hindi ganun. at least sinubukan ko. Oo, di ba? Hindi ko man siya na-reach. Sinubukan ko siya at sinunod-sunod. Yun ako pag kasi, yung parang... Pag naisipan mo, pinupush mo talaga. di bali nang magkamali. Totoo. Di ba? Pero once in a lifetime mo, parang nag-ano ako ng ganitong business. Tinawag akong boss. Mababaw ng kalagayan. Parang, ayun, nag-manage ka ng payroll. Yung parang sa sarili mo yung gano'n. Parang ang sarap. Sarap sa pakiramdam. Oo, ang sarap sarap sa yun nga, biglang ang hirap ng buhay din sa Pinas talaga. So, imbes na yung mga tao pumunta sa'yo sa gano'n, parang babudgetin na lang nila yung mga pera nila, yung gano'n para sa buong pamilya. 'Di ba? Ngayon, pahirap ng pahirap lalo, 'di ba? Kaya sabi ko, sige, nawala, 3 business, okay lang, babalik yan. Ganun laki, babalik yan. Tsaka isang factor din siguro kuya, nandito ka. Like, I mean, na maganda na ikaw talaga mag-manage, di ba? Kasi na-try ko na rin yan. Lugi ka sa pasweldo, lugi ka sa renta. Hindi mo rin alam yung takbo nung nangyayari doon, di ba? Mahirap din talaga. Pag walang mag-manage na maayos. Siyempre, pag may tao kang napagkatiwalaan at mag-manage doon, mahal yung talent nun. Mahal yung bayad nun. Kasi loyalty yung binabayaran mo doon eh. Kung ikaw nandun, kaya mong ganapan, di ba? Oo. Totoo yung mga ganun. At least, di ba? Sinubukan mo. Hindi pa naman hulihan lahat. Pag sa susunod ulit, at least sa susunod, pagbalik mo, mas malakas ka na, mas alam mo na. Di ba? So, sa ngayon, kuya, narinig na namin yung kwento mo, ganyan. So, para sa'yo, ano ang pinaka-proud ka sa sarili mo ngayon? For you. Para sa'yo lang. Proud. Parang mahirap yun. Kasi... proud lang tayo. Mayabang na proud. Pero wala pang proud talagang, alam mo yun. Sa akin naman siguro, napaproud ako sa sarili ko kasi, yung natututo na ako ngayon na, alam mo yun, pag-aralan yung mga mali ko sa nakaraan. Dati kasi banat pa rin ako ng banat kahit alam ko Oo, kuya, ang ganda nun. Pinag-aaralan ko na ngayon yung yun. Parang pag naulit-ulit yun, parang bob mo na nun, di ba? Parang twice na yun eh. Parang ganun. Yun, ngayon pinag-aaralan ko. Ito tong sarap alkali, sabi ko. Ito naman, sugal to. Kumbaga sa akin. Magkamali o hindi, itutuloy ko. Gagampanan mo talaga siya. Ko, parang, alam mo yun, nasa yung learnings nandun sa proseso eh. Yung learnings nandun sa proseso. Totoo. Hindi ko naman yan nasubukan dati. First time ko itong ginagawa eh. Nabattle ako dati. Itong pag-organize ng event, ng liga. Hindi ko naman yung ginagawa dati. So, wala ako, kundi manood din ako sa mga league owner ng mga usapan nila. Lately nga, ganun na nga yung mga pinapanood ko eh. Hindi na masyado sa battle eh. Yung kung paano sila makipag-usap,
Yung gano'n, kung paano yung karakter na dinadala nila. Dapat, yun yung pinipilit ko ngayong i-adapt ngayon eh. Na dapat, alam mo yun, professional, hindi na yung Bara-bara. Oo, para katulad yung dati. ganun na, tsaka dapat, yun nga, nagsisisi nga ako sa first event eh. Parang hindi ko sineseryoso yung pag-announce na, ang nanalo, yung mga ganun. Parang wala pa hindi pa nagsisink in sa akin na ako yung dapat magsalita ng maayos dun sa gitna na bukod sa dalawang battle MC na, alam mo yun, na parang, pag tinutukan ka, ibigay mo yung, kahit yun lang, ina-announce mo pa lang kung taga saan yan, kung sino yung nasa kaliwat kanan mo, dapat, yun eh, dedicated ka dun eh. Totoo, kuya. 'Di Totoo. ba? Yun na na-realize ko na so, yun, 'di ba? Sa proseso na yun, natutunan ko na, ay, shit, dapat pala, Like what you said, na dapat, natututo ka sa proseso. ikaw ang, parang, ako yung kauna-unahang, dyan eh, yung, parang, nagmamarket niyan eh. Tsaka ikaw yung leader. Sa akin pa lang, okay na yun, yung parang, ka na, head turner ka na, ganun, 'di ba? Totoo. So, yun yung mga proseso na, Pero like what you said nga na, ayun nga, mas natututo ka sa mga pagkakamali mo, tapos yung mga proseso, doon ka natututo. Ang ganda ng ang ganda ng ganun. So, yun, so, doon ka pinaka-proud talaga para sa'yo. Na, ganda nun. pinag-aaral, hindi na bara-bara na ngayon na, tapos, parang, na ako ngayon, parang wala na akong pakisasabihin ng ibang ngayon. Totoo, no? Bingi ka lang, no? Yun ang isa Wala rin naman sila matutulong eh. Yun ang isa sa pinaka ko ngayon, pinapagpasalamat ko ngayon sa napunta sa utak ko. Huwag mo silang pakialaman. Wag mo silang pansinin, ganun. Dahil kakapansin mo sa kanila, kakaalala mo sa sinasabi nila, wala ka tuloy na achieve, yung ganun. Yung ganun. Pero totoo yun, kuya, no? Na mas na-adapt mo pa yung enerhiya ng sinasabi ng iba sa'yo. Kaya dun, hindi yung nailalabas mong product sa sarili mo. Minsan nga, hindi mo mailabas eh. Minsan di mo mailabas. Kasi sa pag-iisip agad Pinapatay ka na ng pag-iisip na gano'n, no? Tsaka alam mo rin naman yun eh, sa mga circle of friends mo, sa mga nakakilala sa'yo sa Pilipinas o dito. Alam mo naman doon yun, yung ramdam mo naman yun, wala, wak. Parang ngayon bang gaganon, di ba? Energy don't lie talaga eh, no? Totoo, kuya. Talaga, totoo yun. Kaya alam mo yun sa wala, hindi naman tayo ganong katalentado agad kung kunwari sa music, yung mga ganyan. Di ba? One hit, one boom na, di ba? Hindi naman tayo pinanganak na gifted agad na kaya mo ng mag-alas-maglas agad din. Mga ganon, di ba? So, inaaral natin yung proseso ganon. Kumbaga, lalo ngayon. Ngayon naman, parang mas okay. Kaya lang parang nawawala yung skills di ba? Yung parang napapalitan ng visuals ngayon no? Yung magandang MV, yung magandang... Oo, no? Wala by visuals na nga, no? Hindi na by yun yung napapansin ko hindi lang. na by feelings. Bihira na lang talaga yung gumagawa ngayon ng mga, alam mo naman, sa music. Diyan talaga. Diyan talaga ako hook talaga pagka talagang hindi ko basta pinapakinggan yan ng lahat ng pinaghugutan niyang lyrics may meaning yan di ba? Totoo. Kahit mga filler lang yan kung paano. Legit, Yan, proud So yun, napakaganda nun. Napakaganda marinig ng gano'n na marami kang sinusubukang mga bagay, pero at the end of the day, gusto mo pa rin malaman at gusto mo pa rin matuto sa proseso. Sobrang ganda nun, kuya. So yun, ngayon, ano naman ang biggest challenge sa'yo ngayon? Ano ang biggest challenge mo na kinakaharap? Sa buhay o sa rap? Sa buhay, mamaya na yung music industry. Siyempre, yung financial pa rin naman, di ba? Hindi pa naman stable talaga Kailangan, kumbaga, marami pa rin bayarin na hindi pa nababayaran talaga. Na kailangan kong tapusin. Kasi hindi ako aangat hanggat meron akong mga pending sa pass. Totoo lang. Sa pass. Pwede mong hindi yan agad mabalikan, mabayaran, pero wag mong kalimutan at pag umangat ka, unti-untiin mo. Di ba? Hindi ka angat hanggat may pangit ka sa nakaraan. Hindi mo kayang takasan. Hindi mo matatakasan sa totoo lang. Totoo, kuya. At saka lagi yung di ba? Yun nga yung sabi nga, pinakita ko nga sa Facebook na tuturuan kitang magyabang, di ba? Ganun. Unang-una dapat wala kang utang. Ganun. Wala, di ba? Simpleng mga words mo lang. Ganun.
'Di ba? Dito, puro temptation dito ng ganyan, 'di ba? Totoo. Pag Parang nagkamali ka dito, madali mo lang makuha yung oo. gusto mong dito, no? Pag Mga bagay na gusto pag mo. na-money trap ka dito, wala na. Pag Yung na-money trap iba, ka dito. ako tulad ko na kung bakit ako tumagal dito, siyempre may mga responsibilidad pa na ano, minsan kahit gusto mo na umuwi, hindi ka pa pwede umuwi. Kahit sino naman. Kahit pa may maayos ka ng titirhan doon, may sasakyan ka na sa Pinas, pero may bayarin ka pa dito. Ewan ko lang yung iba talaga tumatakas, pero ako, no, never ako sa Sabi ganyan. mo nga, mahirap takasan yung ganyan at hindi mo matatakasan. Mm. So, biktima talaga tayo ng money trap dito. Di ba, kuya? Totoo lang, pag namali ka ng handle dito, no? Ah. Lalo pag lumaki ang sweldo mo, tapos, Ba't kaya, kuya, sa tingin mo sa karamihan ng OFW, bakit na money trap sila dito? Like what you said na yun na kapag galing silang Pinas tas pagdating dito, bakit kaya? ano yun yung parang sabik. Siguro hindi nila Ang mindset kasi lagi, pag dating ko doon, yayaman na ako. Mhm. Parang ganun no? So, nung nakatikim, boom, tinaas din yung cost of living. Tumaas yung sweldo, mas tinaas naman yung cost of living. Di ba? Mas tumaas yung gastos. Oo. Aha. Dati, nagluluto parang 2 putahe sa buong maghapon. Let's say na ganun, di ba? Nagluto na, tapos hindi naman kinain. Sa labas kumain. Mm, 'Di ba? Ang ending, itatapon na lang yung pagkain. Tapos, ang nangyayari, breakfast, lunch, dinner, sa labas lahat 'Di ba? Tapos yung mga, nag-grocery pa. Tapos kailan mo lang, 'di ba? Tapos wala lang, makita mo, expired na. totoo na. 'Di ba? Yung salad mo, hindi na, expired na. Lagpas na sa 3 days. Wala. Yun yung mga aksayadong pere. Yung mga ganon. Dapat talaga matalino ka dito sa bawat hakbang mo, no? Kasi lahat dito isusubo na sa iyo di ba? Lahat ano man 'yan, pagkain, material na bagay, talagang madali mo lang siya maabot kamay. So pag hindi ka masyadong nakakapag-isip ng masyadong wise, no? Talagang Yung mga, mamamoney trap ka like what material you na said. bagay na nabili mo through loan application, yung mga ganyan, Tabi, Tamara, credit card. Nabili mo nga, yan, na-brag mo na, na-flex mo na. Pero at the end of the day, alam mong utang yan sa sarili mo. Totoo. Babayaran at babayaran mo pa Babayaran rin at yan, babayaran pa rin. Hindi ka pa rin makakatakas. wala namang pinagkaiba yun sa di ba? Yun nga lang, nung nandito ka, alam mo lang afford mo na pero hindi pa pala. Inuutang mo pa rin di ba? So, wala siyang pinagkaiba sa Pinas tsaka dito. Ang ganda nun. Di ba? Akala mo afford mo na. Hindi, may tabi ka lang. Eligible ka lang. Eligible ka lang mangutang. Eligible ka lang. Doon na ano ka, nare-reject ka. No? Madali kang dito, ma-reject. eligible ka lang. Kahit wala kang trabaho. Totoo. Kaya sa mga nanonood dyan, dapat maging usapang utang tayo. maging Marami wise pa tayo kayo. utang Hindi mo nababayaran. So yun, ano naman, dako naman tayo sa ganito. Ano ang isang pangarap mo pa na gustong maabot habang nandito ka pa? Sa UAE. Oo. Ito talaga. Itong Rap Alkali na umasenso. Maging stable, establish. Ayan talaga yung ko ngayon goal ko ngayon. Talagang hindi ko yan, alam mo yan, hindi ko yan pinapabayaan kahit anong busy ko. Rooting for that, kuya. Oo. Tapos ito pa, yung maging para kung magkaroon ng isang kanta na hindi naman siya yung, alam mo yun, yung hindi sobrang sisikat. Okay. Pero at least, alam mo yun, yung ang ganda ng production, yung ganun, yung parang ginastosan, yung ganun. Kahit hindi siya sumikat, kahit hindi ganun ka powerful yung mga lyrics. Basta alam mo sa sarili mo na mapapanood mo siya at Hindi ako mahihiyang ipanood sa iba. Yung ganon. Kahit, sige, hindi ka makarelate sa lyrics ko. Pero pag tinitingnan mo yung music video ko, parang, ikaw yan, yung gaganon. hindi yung rin parang nagmamatter talaga yung views kapag yung dedicated ka sa isang bagay no, na gusto mo lang maganda, gusto mo talagang nag-effort ka talaga sa ganun, sa ganung product, di ba? Yun ang gusto ko ngayon, yun ang goal ko talagang, yun ang yun ang naiisip kong rason na, Ba't ka pa nandito sa UAE? Bago kasi ka dapat, alam nyo naman yung kwento ko na dapat wala na na, alam mo yun na, yung imposible, naging posible. So, inisip ko may rason. Yun ang hinahanap ko. At siguro ngayon,
parang pinilit ko sa sarili ko na ito yung rason Ito na yung pinakarason mo para magpatuloy ulit. para magpatuloy. Nakita mo na yung vision mo, kuya, no? Mas sa madaling salita. Ito yung ano ko. Rason ko kung ba't nagstay pa ako dito. Napastay pa ako dito. Diba? Kasi wala na yun eh. Parang imposible na nga yun eh, diba? Sa pananaw mo noon. Oo, sa pananaw ko noon. So, yun ang lagi kong hinahanap na sagot. Bakit pa nagkaroon ng chance ulit dito? Yung ganun. So, ayan. Ito yung ano. Nakita mo na, Oo. hopefully. Oo, kaya nung pagkatapos nun, ayan. Sumali ako sa battle rap. Ayan, ganyan. Lahat. Ang tagal nga ng mga, alam mo yun, yung parang nagniningas kugun ka kung mag-iintay ka ng mga event dito eh. 'Di ba? Kasi nga ang layo ng mga interval ng event nila, tapos ayun, kaya sabi ko, ito yung purpose ko. Total mukha kang pa-battle rap, mukha kang battle rap. Lahat talaga may reason. Isipin mo, di ba? Kung hinintay mo yung battle rap na may ganun na bumabattle ka, so, hindi mo pa, para sa'yo, hindi mo pa rin nahanap yung reason mo. At least, ngayon, nahanap mo yung reason mo na, eto, gusto mo mag-establish ng battle league. Di ba? Nahanap mo talaga yung para sa yung reason talaga, para lumaban, para itaguyod ba, para yung vision mo, di ba? Actually, ang tagal ko na yung plano. 2019. Wala lang talaga ako Dito pa rin yan sa UAE, dito. kuya. Hindi ko lang alam kung Paano i-execute? sisimulan. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Kumbaga, may credibility ba ako para mag-start ng ganyan. Para humarap sa maraming tao. Kaya bumatal muna ako ganyan. Sa ganyan, sumali ako. Tapos, yun nga, napag-aralan ko yung mga kalakaran. Parang, wala, isang gabing apoy lang, lagi. Alam mo yan? Ikaw na bahala dito kung paano mo papaapoyin lagi yung sarili mo eh. Pagka nga, kunwari, naglabas ka ng bagong kanta dito, kahit hindi naman ako yung iba, ang gaganda ng kanta ng iba, di ba? Makikita mo, lang comment, 3 apoy, mga ganun lang. 3 apoy. 3 100. 3 100. effort yun, di ba? Pero wag mo yun susukuan. Diretso pa rin. Ako ngayon, wala akong manood kayo niyang rap alkali o hindi. Basta kami, hanggat malaking blessing na, kuya, para sa'yo na na-execute at na-establish mo na siya, di ba? Kasi parang pagpapatuloy na lang eh. Kaya syempre, salamat pa rin kay Stilo. Syempre, rin siya eh. Shoutout Stilo. Shoutout Stilo, man. Stilo. Ikaw Kay na Magic. next dito. Hindi, si Magic din. Si Magic, syempre, siya yung sumuporta sa akin ng unang event. At si Stilo yung nag-ulot eh. Sabi, mag-tandem kayo, parang ganun. Sabi ko, sige. Ako minsan din ako mahina eh, yung pagka may naghamon sa akin tapos hindi ko papalagan sige, tayo, sosyo tayo, ganun. Okay. Sige, parang pag nag-no ako doon, wala pala yan eh. Parang yun lagi iniisip ko, wala pala yan eh. Tutulungan na nga eh, parang ganun. Ay ko, sige. Ayun, sige ako. Pero gusto ko na talaga yon noon pa. Hindi pa man alam yun. Binibuild mo na sa isip mo na minsan nga kasi, alam mo yun, parang lalo niya, nung nagsimula ako sa battle rap, parang ganun din yung simula ko sa pagpapagantaw ng liga, pag-start ng liga. Kasi kakanood ko nun sa battle rap. Lagi ko nasasabi, kaya ko to eh. Parang ganun. Ganun ako lagi, kaya ko to eh. Parang mas maganda pa nga yung may isip ko dito. Totoo, may ganun tayong diba? naiisip minsan. Yun, hanggang sige, sasali ako. Ganun. Parang handa naman akong maasar eh. At least, hindi ka naman pikunin sa Hindi naman ako pikunin. Wag lang yung outside na yun. ng rap. Hanggang nandun tayo sa event na yun battle. at nag-aasaran tayo for the sake of lang yun. For the entertainment. Pero pagka, alam mo yun, pati sa social media, yung tapos na plano, babash ka pa ng pero okay lang yun. Pero, ngayon talang wala na talaga ako sa mga negatibong komento. Negatibo. So yun, narinig natin yung side mo sa personal life mo. Maraming salamat. Narinig rin ng mga fanbase at viewers mo. So, lahat ng mga sinabi mo, mga challenging na nangyari sa'yo, anong motivation mo araw-araw?
Ano nagmo-motivate sa'yo para magpatuloy? Motivation. Siyempre, yung magising ka pa lang sa umaga. Ang ganda nun, guys. Motivation. Magising ka pa lang ng umaga. Ganda Alam nung mo, kuya. may reason yun eh. May reason yun. Sige nga, kuya. Sabihin bakit mo ka sa pa akin. nagising? 'Di ba? Pagising mo pa lang, syempre, una mong tanong, ano kayang gagawin ko? Mm. 'Di ba? Totoo. Lalo pag nandun na rin yung sagot. Paghinga mo pala, Andun na yung sagot paghinga mo pa lang. magpasalamat ka na, ano kayang dapat gawin? Magpasalamat ka na kagad. Ganda nung 'Di ba? kuya. Kasi yun eh, tsaka mo hanapin yung purpose mo sa araw na yun. 'Di ba? Tsaka mo hanapin kung tsaka ka ano ba talagang gagawin mo sa Oo. sa araw na yon. Yung ako bumabangon ako para magpasalamat araw-araw. Ayun yung motivation mo, Oo. si Mosay. Oo. Ang ganda nung kuya. Solid. Kahit ano yan, kahit anong ganda ng kanta sa radyo habang nagdadrive ako sa umaga, pagka stop ko yan, pagka nakalimutan ko pa palang magdasal. Magdasal. Stop ko yan, dasal ako. Sige, subukan nyo mag-drive dito pag di kayo napadasal. Totoo kuya. Di ba? Sa umaga, yan. Talagang, yun talaga. Kasi, di ba? Napakahirap. Parang wala nang ibang dahilan kuya. Wala na no? ibang dahilan, di ba? Yung iba, hindi nagising. Di ba? Lakas-lakas pa, di ba? Kaya, yun. Thankful. Tsaka ako naiisipin yung following. Following days, no? Tsaka yung yung mga susunod kong gagawin. Ayan. Ayan. Siyempre dito may trabaho. Baka akala nila wala akong trabaho naman. Nagtatrabaho. Cleaner po ako dito. Cleaner, tagalinis. Talagang hindi ko yan kinakahiya. Totoo. Bakit mo ikakahiya yung trabaho nagbibigay sa'yo ng pagkain sa lamesa, di ba? Totoo yun. At hindi ko yan binibitawan. At hindi ko yan bibitawan kahit pa establish na tong yung rap alkali, yung mga hindi ko yan bibitawan. Dahil dyan ako kumukuha ng puhunan para sa kanya. Para lang may mapanood kayo guys, di ba? Oo, di ba? Yung ganun. Yun. Ano pinakamahirap na sa'yo dito kuya, na naranasan mo sa UAE? Nung una ka pa lang, ano pinakamahirap na naranasan mo? Dito, hindi yung pag-apply actually sa akin. Hindi yung pag-a-apply. Kasi mostly, di ba, pag-a-apply yung... Nag-enjoy ako eh. Parang, nag-enjoy ka? Oo, nag-enjoy What do you ako mean na nag-enjoy ka, kuya? Nag-enjoy ka mag-apply? Oo. Oh? Nag-enjoy ako mag-apply. Bakit? Sige nga, bakit? Kasi, syempre, first timer ka dito. Amaze ka pa sa lugar eh. Okay. Diba? Pupunta ka dito. Oh, ang ganda dito. Hindi ko naranasan mag-apply sa mga magagandang company or magagandang office sa Pinas na pagdating mo, putik na. Dito. Oh, diba? Ma-amaze ka eh. Parang sasabihin mo matanggap o hindi. Basta nakainom ako ng tubig na may lemon din. Yung jar na may mga lemon, may may iba't ibang prutas, no? Pang-welcome. Panditox. Yung gano'n. Diba? Matanggap o hindi. Basta ako nakainom ako doon. Ano mga namimiss mo sa Pilipinas, kuya? Ano mga namimiss mo doon? Siyempre, sa pamilya, siyempre. Una-una yung family, Nanay ko, siyempre wala na yung airpod ko. At mga kapatid na nandun. Tapos yung bahay namin, yung tropa, siyempre. Alam mo naman yun. Hindi mawawala yung mga ganyan. Yung, alam mo yun, yung... Kalokohan, no? Yung mga kalokohan na tinginan lang, alam na yung tawanan na yun. Yung mga ganong senyales. Tsaka, marami akong namimiss doon. Magmotor. Ang sarap. Sarap magmotor sa Pilipinas, kuya, no? Okay, sinabi mo namimiss magmotor. Anong gusto mo, magmotor o magsasakyan sa Pilipinas? Sa Pinas, depende sa purpose sa pupuntahan mo Parehas ko silang gusto. Pero kung kaya naman ng motor lang, motor na lang. Depende sa pupuntahan. Depende sa weather doon. Kung naulan, syempre, kotse. Kung may kotse man, di ba? Kung naman, ayan, bibili ka lang ng Red Horse sa labasan, motor na lang, di ba?
Pero mga long ride yan, masasarap Pag yan. nasa Pilipinas talaga tayo, kuya, no? Parang young, wild, and free. Di ba? Wala. Kakampi si ano eh. Si President. Hindi, joke lang. So yun, bago tayo mag-transition sa hip-hop, syempre, kung may sasabihin ka kuya sa younger self mo, ano yun? Gusto ko lang malaman at syempre baka gusto rin malaman ng fanbase mo. Sa akin, sasabihin ko sa dating yung ako, yung bata-batang ako. Kung yung batang ikaw, ano sasabihin mo ngayon? Sana hindi ka nahiyanan magsimula pa lang mag-rap. Nung mga, alam mo na yun eh, 13, 14, 11 pa nga lang eh. Nagsusulat na ako ng lyrics eh. Sana hindi ako nahiya nung ilabas lahat yun. Baka ngayon, hina-harvest ko na lang yung ano nun. Ngayon, parang nagsisimula pa lang tuloy ako ulit. Diba? Kung sinimulan mo na siya dati. Wala akong lang. Siyempre, wala rin pera, mahirap yung buhay. Dati, that Hindi ko nga alam na kung paano yung bumili ng mic, bumili ng kahit paano mang galing mo, kung wala kang tamang gamit, tamang kakilala, tamang tutulong, wala rin. Mahirap din. Oo. Lalo bata. Nung panahon na yun, ha? Bata ka pa. Ngayon, pwede na lang simpleng video eh, di ba? Makakapagpa-trending ka na kung magaling ka talaga eh, di ba? Yun. Sa diskarte mo, ano? Yung ako nun, sinimulan ko talaga siya dati agad. At kumbaga, hindi ako hiya yun eh. May ano yun eh. May way naman eh. Hindi ko hinanap. Hindi mo pananap yung reason, no? At least, di ba? At like what you said, na natututo ka palagi sa proseso. Na at least, andito ka ngayon, na-execute mo na lahat, nahanap mo na yung purpose mo, nahanap mo na yung reason mo. So, yun. Sa mga OFW na ba natin na mga nanonood, anong payo mo sa kanila na sinusundan ng passion nila kahit nandito sila sa UAE? Anong mapapayo mo sa Shout kanila? out sa kanila, sa mga hindi pa rin tumitigil kahit yung parang tayo na sa hip-hop, sa ganyan, sa battle rap, sa rap scene dito. Ano man ng ano nila, passion nila dito, hindi man pag-rap, tuloy nyo pa rin. 'Di ba? Kasi pumunta kayo dito is, ano yun, para magtrabaho lang. Ang boring naman ng buhay nyo nun. Ang boring naman ng buhay na. Ano, nag-abroad ka lang, nawalan ka na ng panahon Passion, para sa mga hilig, sa mga hilig mo, di ba? Napakamali nun eh. Hindi porket pumunta ka dito is trabaho na, di ba? Ano yun? Ano yun? Pinanganak ka para magtrabaho. Hindi yun. Kailangan talaga maging balance, no? Pag dati ang ano mo, ang tikas-tikas mo sa Pinas, ganyan. Pagdating mo dito, wala na, parang nabago na. Mali. Dahil nagkatrabaho ka, no? Tapos sasabihin, mali na, iba na yung ano ko ngayon mga priority ko, ganun, pero parang hindi naman siguro na lahat tama na ganun yung irason mo na. Legit. Kunwari, dancer ka, pagdating dito, wala, ano ka na. Marami ka pa ring option, di ba, kuya? Nandito lahat, yung sa hindi nila alam, no, sa mga nanonood sa Pilipinas dyan, akala nyo puro trabaho lang dito, pero lahat nandito. Sinasabi ko sa inyo. Kasi yung hip-hop, kumbaga para sa akin, yan nga, ano yan eh. Kung ano man yung passion mo, parang yan din yung ano mo eh. Yung church mo, yung ano mo. Para sa akin kunwari, dancer ka. Kunwari, di ba, may Katoliko o kaya may Christian na ganyan, pumunta sa isang lugar. Ang una nilang hahanapin is yung kung saan sila pwede magsimba, di ba? Kung ikaw dancer. Ganda nun, oo, totoo, diba? totoo. Kung ikaw dancer, kung ikaw singer, pagdating mo, yun din yung dapat din yung hahanapin ng katawan mo di ba? Oo, di ba? Parang ganun siya eh. Kung ano yung passion mo, yan yung parang sarili mong religion sa katawan mo eh. As individual. Di ba? Totoo. Ganda nun, ang ganda nun. Talagang hanap-hanapin mo dapat kung ano yung passion mo. Totoo. So, dapat wag talaga silang tumigil. No? At kung para sa'yo yan, hindi mo man yan hanapin, parang laging may magtutulak. May mga butas na, buksan yung pinto para sa'yo, ganyan. Ito kaya mo ko nun, akala ko hanggang doon na lang, hindi ko na Ngayon, thankful na naman ako na ganyan. Na kapag tayo, may ganap tayo. Masaya na ako sa ganun ngayon eh. Kumbaga, i-develop na lang eh kung paano, di ba? Pero yung mga nasimula natin ngayon this year ay talagang okay, masarap. Let's go, no? Let's go. So yun, pag-usapan natin yung buhay OFW, di ba? At least, mapanood nila to na may mga aral din silang matututunan or maririnig galing sa'yo. Di ba?
Kahit hindi man nila i-adapt, at least aware sila na narinig nila yung gano'n, di ba? So, yun. Dako naman tayo sa'yo ulit na saan ka ba lumaki? Ano ang pagkabata mo? Ano yung ano yung mga childhood na ginagawa mo? Ganun. Saan ka lumaki? Ako sa Cavite talaga. Sa Silang tsaka sa Dasma. Silang yung Dasma Cavite ka talaga. Palipat-lipat lang ako dyan. Sa mother side ko, sa father side ko. Ayun. Doon, elementary ko sa Silang hanggang first year high school. Tapos, nag-transfer ako sa Dasma, sa school, sa Congressional National High School. Baka may hindi nakakaalam nun. Maraming nakakaalam nun. Kasi may mga ibang artista rin na nagmula doon eh. Mga kabatch ko rin. May mga doon, mga kabatch kang Hindi artista. naman sila ganun kasikat. Ano yung high school days mo, kuya? Or elementary high school days. Si Arnie, kilala mo sa Bubble Gang. Arnie. Roque. Arnie Roque. Ayun. Kabatch ko yun. Kabilang section lang. Dami din kasi talaga sa Cavite na mga famous people din, mga kilalang tao na doon lumaki, no? Tsaka yung sidekick dati ni Coco sa, probinsyano yata. Si Neil Coleta. Yung parang sidekick niya. Yun, classmate ko naman yun. Kaya yun. Kami nun. Yun. Doon ako nag-high school sa Dasma. Tapos, third year, na-kick out ako doon. Mga kalokohan. Tapos, bumalik ako ng Silang. Tapos, ayun, doon ako gumraduate. Tapos, college, sa Dasma ulit. Tapos, di ko na siya natapos. Doon na yung nagkasakit yung tatay ko na ako na rin mismo yung nagsabi sa sarili ko na hindi ko natapusin yung college ko na kasi nga, alam ko rin sa sarili ko na na ako nun eh. Naligaw na ako ng ng ruta. Sabi ko, kailangan kong tumigil. At wala namang Though magaganda naman yung grades ko, pero alam mo yun, lumalamang yung times na hindi na rin ako nagpapasok. Ganun. Nasa mga na lang. Anong trip mo nung, kuya, nung bata ka? Anong mga laro, mga ganun? Anong mga trip mo nung, mga, let's say high school days? Anong mga pinagkakaabalahan mo nun? Focus ka ba sa study or may mga trip ka din na ginagawa? Ito, nung pa lang ako, elementary ako nun. Chess master na ako nun. Para sa mga di nakakaalam. Chess master to si Berbo. Hindi naman master naman. Kumbaga, panlaban ako nung elementary na. Sa mga palarong yung mga ganun, di ba? Ano ba tawag sa ganun, kuya? Palarong pambansa. Palarong pambansa. Division. Mga division, regional. Ganun. Sa ako nun? Sa EXO pa nga yung mga section na gano'n, yung Iskabita. Ganun pala yung mga nag-chess ka, no? Gusto ko talaga ng basketball. Yan, ganyan. Ay, maliit nga ako nun eh. Doon naglalaro naman ako nun. Tapos, yun nga, yung simula nga nung nagka-bisyo, parang nawala sa akin yung sports. Parang, naalala ko, nasabi mo rin sa akin, nag-i-skate ka rin, di ba? Nag-i-skate ka rin, di ba? Tapos syempre, nag-grills na yung mga board slide na. Ayun na, parang, napatigil na rin ako nung bumalik ako sa Silang. Sa Dasma ako natutong mag-ganon eh. Sa Dasma ka natuto, tapos bumalik ka lang sa Silang. Ayun. Though marami pa rin naman nag-i-skate doon, pero hindi ko na siya hinanap as parang gusto kong ituloy. So, para sa'yo, anong sport talaga yung nalulung ka sa sport? Basketball? Sabihin ko, basketball. Ganyan. O chess? Sa chess ng bata talaga ako. Hanggang high school. Naglalaro ako. Ganon. Hindi ko siya sabihin ko pwedeng nalulong kasi nagte-training din talaga ako ng chess dati through sa mga computer. Parang dati kasi yung chess talaga pag isa kang chess player parang iba ka sa paningin ng tao. Hindi, parang parang matalino ka na ganyan. Tapos, ayun yun sila, Kasparov, yun yung kalabang ko sa computer, yung mga ganun. Yung mga sikat din sa mga yung mga grandmaster talaga. Ang panlaban, syempre, naka-default lang yun di ba? Ang nila, hindi, signature moves pa rin nila na kailangan mong talunin, ganun. May mga technique din sa ganun niya. Ang dami niyan. Anong pinaka-memorable mo na na laban sa chess? Anong ako noon, nung grade 5.
Bakit? Natalo ko. Bakit? Minaliit ko yung bata, sabi ko, kasali ka? Ang liit eh, bata pa talaga. Siya pala yung mga kalaban ko sa finals. Ay, natalo niya ako. Magaling. Oo. Ganun siya. Underestimate mo Oo. siya. Though, alam ko rin naman na kaya ko, pero sa sobrang kapabayaan ko rin yung ganun. Kasi pag nag-chess ako, hindi ako yung tipo na matagal mag-isip, yung ganun. Parang naiinis Fast-paced ka. Oo, Na, ganun. Kasi ang inaral ko na yung dati kami, pag naglaro, wala munang tinginan. Tapos pagka-setup na namin, tsaka na kami mag-iisip. Mari, Queen's Gambit, yung mga moves. Okay, yung okay, ganun, okay. 21 moves. Yung mga ganun. Ang dami namin yung mga slab house defense, slab house attack. Ang dami nun. Talaga nung pinag-aaralan ko yung mga ganun. Oo. Ngayon ko lang nalaman yun ha. Chess player ka pala kuya. Oo, yun talaga. Saka yun. Sa basketball nung high school yan, naglalaro naman talaga ako kasi syempre mga tsuhin ko, mga kaibigan ko, yan talaga mga Anong mo sa basketball kuya? Anong pinaka mo? Shooting guard? Point guard? point guard lang. Maliit nga ako nun eh. Maliit ka lang dati that Maliit time. talaga ako nun. Point guard. Wala lang. Pagkaya ko Sarap talaga. maging point guard eh, no? Sarap nun, kabataan. Tapos yun nga yung yun pa isa kung gusto may sasabihin ako sa dating ako. Pero hindi ko sasabihin yun. Sarap ng vision. Sarap ng vision, no? Oo. Oo, at saka aral yun. Aral yun. Aral lahat yun, di ba? Aral lang lahat yun. Binawi, pero hindi. So yun kuya, eto naman, may pangarap ka ba noon na malayo sa ginagawa mo ngayon? Anong pangarap mo nung, like, yung childhood ka? May pangarap ka ba noon na malayo sa, mo ngayon, sa ginagawa ngayon? Ako gusto ko pangarap ko nun talaga lawyer. Oh, sounds good. Lawyer, haha. Yun din gusto sa akin ng tatay ko nun. Kaya lang wala kami budget nun. Tapos hindi ko naman ginawa ng paraan sa sarili. Parang sarap, no? Yung debate, magtanggol ng mali. Hindi naman. Ang tanggal naman. Kasi minsan kahit Kasi akusado totoo na eh. no? Ayun yung trabaho mo eh, di ba? At kung paano mo ipapanalo yung imposible, di ba? Ibig sabihin, ang skilled mo nun. Oo nga, interesting din yung ganun Oo, bagay. di ba? Kunwari, huling-huli na eh. Tapos, depend mo pa, di ba? Dedepensahan mo pa tapos pag naipanalo mo pa, magaling kang kupal kayo. Kaya siguro na ka rin, no? Na ka rin sa battle rap, no? Kasi siguro yung pace mo na gusto mong maging lawyer. Syempre, parang wala siyang pinagkaiba eh. Parang magdi-debate kayo sa isang banda, di ba? Actually, para sa akin ngayon ko lang din na sabi na yan ang gusto ko eh. Yung as lawyer? Oo, nung mga nag-aaral ako. Di ba kahit sino naman, meron naman siguro. Pero meron bang tao na habang nag-aaral ka, alam mo na agad yung gusto mo? Meron na kung meron mang ganon, congrats sa kanila, alam agad nila yung purpose nila na yun ang gusto nila. Pero nakita na nila. Oo, no? Pero ako nung kahit college na ako, parang confused pa ako. Parang, ano kayang course yung kukunin ko? Dati kinuha ko nga, HRM eh. Oh. Pareho tayo, HRM. Ewan ko bakit HRM. Diba? Parang last resort yung HRM eh. Hindi. Yung mga pinsan ko kasi noon, nagbabarko. Kumbaga housekeeping, parang in demand nun. Sa mga cruise ship, yung gano'n. Yun. Kaya yun yung sa barko, no, that time. Which is, kung tutuusin naman, yun, natuto naman ako. Mahilig din naman ako maglinis-linis, magkut-kut. Kaya nga cleaner din ako eh. Kaya yun pa isa. Tinan mo kahit ganun yung title ko. Hindi ako nahihiya. Nag-enjoy ka kasi, kuya, kasi, no? sarap maglinis sa inidoro, ng mga ganun. Tayo na. Trabaho man siya, pero parang hindi mo ramdam yung pagod. Dahil gusto mo yung ginagawa mo, di ba? Okay nga yung ganun. Dito nga lang, parang ang baba ng sweldo ng ganun. Talaga, lalo, di ba? Ang baba ng sweldo niya. So sa tingin mo, anong pinagbago sa'yo sa mga nakaraang taon? Sa tingin mo, anong pagbabago sa'yo? Para sa'yo lang, sa nakikita mo sa sarili mo, anong mga pagbabago na nakita mo sa mga nakaraang taon? Parang upgraded na ako na verbo. Upgraded ka na Ber. Ayoko magyabang pero ako naman makakapagsabi Ikaw ng rin sarili. makakapagsabi nun. Kung baga kung nakikita nyo, edi bonus ko yun. Di ba? Na ako yung parang matured enough na ako ngayon sa mga desisyon ko. Nasasabi mong matured enough ka na sa mga decision. Welcome pa rin ako sa opinion ng iba. At alam ko magkakamali pa rin ako pero
This time parang babangon at dati kasi pag nagkamali ako talagang dinadamdam ko rin, eh. Oo, talagang parang halos ayoko nang ulitin yung gano'n. Parang kapag nangyari sa'yo, parang natotrauma ka. Oo, Pero ngayon, ngayon naku hindi mo na ako mapapasuko di ka na ngayon. mauuga. Oo, ano pa ba naman Ganda, ang ganda. ano mo, ano pa ba naman ikakatakot mo, ilang sa ikli na ng lifespan ng tao ngayon, 'di Totoo, di ba? ba? Magdo-dwell ka pa ba sa mga pagkakamali mo? Putik mag-ano ka na, mag-upgrade ka na, Mm, 'di ba? Ilaban mo na yung dapat mong ilaban, totoo. 'di ba? Simulan mo na yung dapat mong simulan. Kasi para sa akin, alam mo, ito lang din lately nare-realize ko. Pagka puro ka lang plano, tas hindi mo hinahakbangan, hindi mo ginagalaw, batang isip ka nun, eh, 'di Batang ba? isip ka pa rin. Oo, Walang pinagbago. walang pinagbago. Kasi nga, nung bata tayo, iniisip lang naman din natin yung mga gusto natin. At ano ang senyales para masabing ano ka na, nag-grow ka na? Humakbang, 'di Kaya, ba? Mula baby, okay, ilang buwan na 'yan, naglalakad na, ibig sabihin, sa edad mo, dapat nahakbang ka na. 'Di ba? Yung edad yung palatandaan na dapat ka nang humakbang din, napakaganda nung kuya. Ang ganda ng 'di ba? sinabi mong ganon. Kasi Totoo once yun. Ang ganda. oo, 'di ba? Kailangan mo mag-grow, no? Oo. Na Oh, sabihin natin, "Ay, 2 years old na 'yan, 'di pa naglalakad." Ibig sabihin batang isip ka batang nun. isip ka pa rin. Oh, Like what you said, pareho nang sa plano mo. Kung iniisip mo lang siya, tapos hindi mo inaakbangan, wala kang pinagbago batang isip sa... ka nun, sanggol. Ang ganda nun, ngayon ko lang Sanggol narinig ka yung lang. ganun. No? Ang ganda nun. Nare-realize ko yan lately. Oo nga, no? Parang sanggol ka lang mag-isip na hindi mo alam. Totoo. Yun yung gusto mo, tapos puro kagapang. Makbang ka. Walang mangyayari pag Oo, di di mo ba? ginalawan. Ang ganda nun. At yung edad, nandun yan. Yun nga, sabi mo, okay, clean na lang yung buhay natin ngayon. Ilang taon na tayo, di ba? Marami diyang nadededo na malalakas pa, di ba? Na hindi nila nagawa yung gusto nila. Saan ka pa matatakot, di ba? Ba't ka pa, ngayon ka pa ba matatakot? Ang ganda nung mga mensahe na narinig ko. Kaya, so, yun. Bago tayo dumako sa exciting part ng gusto natin, passion natin, at ikaw as a berbo na hip-hop at battle MC at isa na ring artist, mapuputol muna kita, kuya. Break muna tayo. So, yun. Bago tayo ulit, break muna tayo. Okay. Simulan. Kasi para sa akin, alam mo, ito lang din lately nare-realize ko. Pagka puro ka lang plano, tas hindi mo hinahakbangan, hindi mo ginagalaw, batang isip ka nun, eh. Batang isip ka nun, eh. Nagbabalik ulit ang The Mic Check Podcast Episode 1. Kasama pa rin natin ng special guest na si Berbo. So yun, kuya. So maraming salamat dahil na nakwento at na-share mo yung buhay mo noon at yung ano mo na rin, personal life at as a OFW dito. Maraming salamat. So, yun, punta na tayo sa exciting part na about sa hip-hop, syempre. So, kailan mo unang na-realize na tahakin ng hip-hop? Dito na tayo, no? Yun nga, ano yan eh, yun nga yung pandemic days. Kaya nga nilaloko kami ni Magic, pandemic rapper, yung ano, hindi niya alam, sa Pinas pa lang, yan ay mga hilig namin eh, di ba? So parang, So, parang sa kaalaman nila, hindi ka dito nagsimula mag-rap, di ba? hindi talaga. Sa Pilipinas. Sa Pinas talaga. Yan na talaga pinapakinggan ko. Sinusubaybayan ko. Tugtugan, ganyan genre. Republican Days pa lang. Sige nga, kuya, bigyan mo kami ng short recap, kuya, nung nagsimula ka at nakilala mo ang hip-hop sa Pilipinas. Sige. Yun nga, yung nakwento ko lang sa inyo, yung pinsa ko nga nun, yung pinakilala nga sa akin yung ang gantong genre, yung taga Paranaque. Parang pumunta siya sa Dasma. Ay, mga dala siyang CD ng Bone Tag. CD pa nun dati, kuya, that time. Ng ni Eminem. Eminem, okay. Tapos syempre nakikinig na rin kami, may mga may mga CD na rin ng mga sa Salbakuta noon. Kahit nga kay Willie Revilla meron pa noon eh, 'di ba? Yung Pokemon. Napakinggan pa namin. Nun. Hanggang sa ayun na hook na ako sa mga ganong tugtugan.
Tupac, ITQ, Westside, yan, ganyan. Tapos, hanggang sa, nung narinig ko yung sa mga local, yan, Republican nga. Tapos, Republican naman talaga yung jazz Republican, di ba? Yung mga, sabi kay Glock 9, biglang high school ako, hataw yung kay Glock 9 nun, yung mga simpleng tao. Ayan, parang sabi ko, parang sarap ng ganun. Dati nga, naniniwala ko nung dati na kahit paano mang genre yung halo-halo nun na sikat yung emo, sikat yung rockista, na daw ngayon, ganun pa rin naman Kaya lang, mas namulat na lang tayo sa galawan kasi nga may social media na ganun lang pala na legit. parang, na, dati nga, hindi mo alam kung saan ni-record. Sa ganun lang pala na boot, di ba? Na magaling lang talaga yung audio engineer nila na... Kasi, katulad ng sinabi mo kanina, by visual na ngayon kuya. No? Kaya ngayon talagang makikita mo na lahat kung paano pinroseso yung isang production, di ba? That time, anong age ka nung kuya? Nagsimula? Ano ko ng mga 13. 13 years old, okay. 11, 12, 13, yan. Saan kanta ka na-hook nun? Yung parang, sarap pala maging rapper. Anong kanta? Kung naaalala mo lang. Ay, mga sa Salbakuta, Stupid Salba Ko. Love, Di Karapat Stupid Love. Dapat, yung mga ganyan. Tapos yung mga lately, nitong mga 18, 19, yan ang nag-ano na ako ng yan, Kalaluni, yung ganyan. Siyempre, 2011, yung flip top. 2011, yeah. Diba? So, sa curious ko, bakit sikat to? Yung gano'n. So, siya pala yung kumanta nito. Siya pala yung kumanta niyan ng ganyan. So, yun, nasabaybayan ko na. Akala Ron Henley. Yan talaga, number 1 sa kanya, si Ron Henley. Si Ron Henley. The best. Saan ka ba nagsimula kuya? As a rap battle or artist na gumagawa ng kanta? At nung 13 years old, anong gusto mo talaga? Magsulat ng kanta or maging Magsulat lang. Magsulat lang. Hindi ko wala sa... Nung nakita ko yung flip top, parang hindi ko siya sinabing gusto ko siya. Kaya ko siya. So, talagang nagsimula ka at na-hook up ka sa paggawa ng kanta. Gusto mo talaga yung paggawa ng kanta. Talaga. As a artist. Hindi, wala pa akong alam yung... Basta ira-rhyme ko lang yung dulo, yung ganon. Daw wala naman mga video noon dati na ganyan. Basta ako nagsusulat. Love song pa nga, mga love song. Ayun yung una mong, ayun yung una mong nasulat, love song. Mga ganon. Mapapakinggan pa ba natin yun? Wala na. Layo na nun. Tsaka hindi Wala naman mga record yun talagang sulat lang talaga. Yung parang pag dumapa ako sa higaan na may notebook at lapis, susulat ako noon. Tapos, kinokopya ko pa nga yung structure sa mga song hits. Oo, dati may ganun kasi parang karaoke, yung may mga lyrics. Ganun. Tapos may chords ng gitara, ganun. Ganun pa nga dati yun Ay, ganun lang pala. Though, hindi naman ako yung alam mo yun, yung hook na hook. Hook ako doon sa hip-hop na genre. Pero open ako nun sa bawat klase ng tugtog. Yung ganun, kahit nga oldies diba? Kahit sa mga pantatay na OPM, OPM, Freddy Aguilar, tapos yung mga Asin, yung ganyan. Talagang pinapakinggan ko rin talaga yung mga yan. Kung gaano ka... Siyempre, pag Tagalog, yakap na yakap sa puso mo yung lyrics nun. Damang-dama. Sa English, parang lang yan Maganda lang siya sa tenga. Tsaka yung hook lang kalimitan na mo dyan masasabayan. Masasabayan. Di ba? Tapos, di ba, kung di pa nga lang nauso ngayon yung mga nagre-revisa ng mga lyrics dati. Ito yung pinapakinggan ko dati. Tapos ngayon ko lang nalaman na ito pala yung kay Shaggy, Life is one big body by just... yung sa reels na? Sa mga reels lang ngayon. Ang matatandaan mo lang doon wala, kinakanta mo lang dati. Pero hindi mo alam na yun pala yung niya. Dahil may lyrics na. Di ba? Tapos yun, pumasok na yung 2011 ba? Flip top. So, yun. Yun, sa computer shop. Okay. Nood ako na. Yan, syempre, Looney, Saito. Anong unang napanood mo sa flip top? Yung Looney, Saito. Looney, Saito. Para pinapaulit-ulit kayo na ganyan. Tapos, kumbaga, binalikan ko na lang yung mga mas nauna kala Fuego, kala Batas. Parang binalikan ko na lang yung mga yun nung... Parang kasi yun talaga yung dati, Looney, parang nung nag-boom Saito. yung Looney, Saito. Tapos, naglalabas na sa suggestion mo yung mga past battles, mga ganun. Sa flip top.
Paano nagsimula yung Paano nagsimula yung journey mo, kuya? Paano nagsimula yung journey mo sa hip-hop? Yun, dito nga. Yun dito. Masasabi mong dito mo na Dito ko siya sinimulan talaga. So at Kumbaga least narinig natin yung side mo nung nasa Pilipinas ka pa lang na kumbaga yung doon, influence mo. puro, siya puro thoughts lang na. Na-adapt mo pa lang. Puro pa lang eh. Tapos dito siya sinimulan. Alam mo yun. Okay. Kumbaga doon, nandun ka pa lang sa pagpaplano dun eh. Exciting part lang. Wala kang plano eh kasi di ko rin naman alam na mag-a-abroad talaga ako. So, hindi ko nga alam kung nakapag-record man lang ba ako ngayon o hanggang sulat na lang ako kung nandun ako eh. Totoo. Diba? So, kaya nung dito, sinimulan ko dito 2019. So ayun yung journey mo. 20 yan, magkaka-chat na kami niya nila Julio G. Shout out Julio G. Shout out Julio G. Shout out. Tsaka yung isa basta nakalimutan ko yung pangalan ng isang kaibigan namin. Kaibigan niya actually. Kasi kung kaibigan ko, hindi ko makakalimutan yun eh. Kumbaga, in-introduce niya lang sa akin yun eh. In-introduce niya sa akin na gagawa daw kaming kanta. Ayun nga. Tapos biglang umuwi daw sa Pinas. Tapos, ayun, alam mo naman nga ako, sinasabi ko sa iyo, ayoko nung puro plano na, tara, gawa tayo, tara. Tapos wala. Tama, nasan tayo ngayon? Tara. Tara. Kailan na pinagplanuhan kahapon? Sige. Pagka nag-open ka sa akin, ganyan. Go tayo. Sa mga di nakakaalam guys, ito pala yung unang episode namin ng The Mic Check Podcast at si Kuya Berbo lang din talagang nag-push sa akin at nagsabi na tara, let's go. At ang matindi nito, kahapon lang, kung mapapanood nyo to. Like, kung napanood nyo to ngayon, kahapon lang namin ginawa. So yun, mabalik tayo sa'yo, Kuya. Kwento mo nga ulit po yung journey mo dito. Yun, tapos, actually, hindi pa nga ako nun, yun nga, ang plano ko nun, magpa-event agad. Oo. Sabi ko, putik, sakto kaka-promote ko pa lang nun sa... 2020, 2020, nakilala mo na si Julio G. Tapos 2021, gusto ko na siyang simulan 2021. Pa-event agad, hindi nga ako sa hindi pala ganun kadali na yun agad, umpisa pa lang nun, ang struggles ko na, humanap ng MC. Yung pag-join sa'yo na maniniwala sa'yo, yun agad. So, yun nga yung sinabi ko, piniem ko nun ewan ko, natatandaan ni Macabelli na piniem ko siya. Ang piniem mo nun una si Macabelli. Shout out, Sir Macabelli. Shout out. Ayan, yung pala, na pala siya dito eh. OG na rin pala siya dito, diba? Hindi naman natin may tatanggi na yon. May mga haters man yung taong yan dito na pero hindi natin may tatanggi na isa sa mga haligi yan dito. Pundasyon din talaga. Okay. Diba? So yun, chinat mo siya. Sabi ko, gusto mo bang bumatil? Ganun. Sabi niya, pass na ako sa ganyan, tol. Yung pala, siya yung nagpapa-event. That time, okay. So, ayun na. Tapos may nakachat pa akong isa na nasa Pilipinas. Sabi niya, yan ang hanapin mo dyan. Doon ko nalaman na OG siya. May nakachat pa akong isa, hindi ko na matandaan. Taga dito rin, kuya. Pero nasa Pinas na siya. Tapos, niyaya ko rin kung babattle siya. Sabi niya, wala na ako sa Dubai, bro. Sabi niya gano'n. Ayan, ang hanapin mo dyan, sila Macabelli. Yan mga yan ang, Doon ko nalaman, na yun ang nagpapa-event dyan. Doon ko nalaman na event organizer siya at the same time businessman dito, di ba? So, nakakatawa lang na nung gusto mo i-plan, mga nagpapaliga rin pala. Siyempre, wala ka rin namang idea that time. Wala pa akong idea. So, kaya sabi ko, ayun, habang may, sa kabilang kwento, may mga kachat ako na, tara, kanta tayo, ganyan. So, hindi natuloy yung plan mo na magpa-event ko yan. So, nag-transition ka sa... Battle. Okay. Sabi ko, babattle muna ako. Babattle muna ako. Aalamin ko muna yung siyempre, hindi ko malalaman ng hindi ko pinapasok di ba? Yung nila, yung mundo nila dito. Yun, sali ako. Ayun. Desierto, unang battle ko dito, Desierto event. Kay Macabelli nga rin. So, nagkita kayo. Pero, namukhaan nyo na yung isa't isa. Through chat lang yun Kumbaga, sabi niya, ito, parang in-introduce pa ako. Ito, first time natin tong mapapanood dito. Talagang first timer ako nung dito na bumattle na, which is, kaya ko naman talaga. Alam ko sa sarili. Ang kulit, no? Ikaw ang kaya kong mag-memorize niyan kahit ilang lines yan pero that time hindi mawala yung kaba. First time. Ngayon nag-choke nga rin ako doon kahit pero panalo naman ako.
Tapos yun na, doon na simula. Tapos ilang battles, ang dami rin. Dars, Anthrax. Sorry kuya, sinong unang kalaban mo sa disyerto? Si Dars Breezy. Si Darbs. Nasa ano na yata yun, nasa Malta. Malta, ewan ko kung di ako nagkakamali. Anong experience ng unang battle mo dito sa disyerto? Ano lang, parang masaya naman ako kasi sa totoo lang, pag bumabattle ako dito, kahit pa sa bar, kahit pa sa ano, nakikinig yung mga tao. Pag ikaw na yung lumalaban. Masaya ako dito na ano, ganun. Na hindi nakikita ko sa iba na parang hindi sila minsan napapakinggan agad pagka parang mas iba yung hindi nakapokus sa kanila pag sila yung umaano. Hindi ko na Lumalaban. sinasabing sobrang galing pero parang Ay, yung para nakakapukaw nakikita ako mo. ng pansin dito. Ah. Lalo nung ano sa kabila ng maingay na bar na iba't iba yung rason kung ba't nandun. Ba't nandun sila? Yun, kaya yun, nagpapasalamat ako doon na nakikita nila, na nakikinig, ganun. Ang ganda, no? Nung sinimulan mo na yung journey mo dito as a hip-hop battle MC and artist, rap artist. Gusto mo magpa-event agad that time, then nag-chat ka ng unknown people na hindi mo wala ka namang idea kung ano. Then sila din pala yung league owner ng liga. Then at the end of the day, gusto mong bumatel sa liga nila. Tapos ayun, nakasali ka na, laban ka na sa battle ng disyerto. Then next, anong nangyari after that? Ang tagal lang kasunod, syempre. Matagal na yung kasunod. Doon ako parang ayoko ng ganito yung tinitigilan. Alam mo yun? Ano yung pagka-battle? Parang pagka-battle mo, pagka-upload ng video, mag-hype ka ng... Hindi pa nga na-upload yung iba eh. 'Di ba? So, parang nanghihinayang ako sa mga battles ko na hindi na-upload dito. So, yung iba, parang pagkatapos ng battle, isang araw, kinabukasan, para di ka mawala ng apoy, gagawa kang kanta. Parang ganun yung nangyayari. Kailangan kong sumundot ng kanta para hindi ako tamarin na naman. Pero mas sakit yun as a artist, kuya, na hindi malalabas yung video mo na pinaghirapan mo. Resibo kasi yun, di ba? Sabi mo nga. Pero alam na yun ng mga tunay kung paano ka talaga at kung paano ka maging preparado talaga. Pag lumabang ka ng preparado, alam yan ng mga tunay kahit di pa ilabas yung video, di ba? Mga nakanood nun, no? Totoo. Mas magandang resibo yun. Kaya, ano yun? Yun na. Tapos, sa kada gano'n na, imagine from 2021 2021? to 2025, parang, siguro may 8 akong battle doon. Pero yung 8 na yon, isipin mo kung 8, kaya sa isang taon yun eh. Kaya mo? Sa isang taon? Kaya mo yun sa isang taon. Ng 8 battle? Hindi, yung sunod-sunod na 8 yon na nabuo sa loob ng 5 taon. Oo, 8 tagal lang na, eh. Diba? Ibig sabihin, napakatagal ng interval talaga. So, taon. let's say sa isang taon, kaya mong makawalong battle. So, in the next year, sana may battle ulit na patuloy pa rin yung apoy na gumagana. Maganda yung magandang ano. Kaya naisip ko, kaya hindi sila, ang tingin ng iba, nagpapaliga, hindi sila nag-i-improve. Yun ang tingin, tuloy. 'Di ba? Which is, sabi ko, paano nga makikita mo yung improvement? Pagkatapos mo magpa-event, wala na yung kasunod. Next year na ulit. Kung gawin mong monthly o kaya every 2 months, makikita mo yan, masusubaybayan mo yung improvement ng isang tao, 'di ba? Kung paano yan, sa mula kung sino yung magiging inspirasyon yan, 'di ba? Totoo. Kasi wala tuloy nabubuong community. So ngayon, yun nga yung tinatarget ko. Kasi once na may community na yan, kahit simpleng inside joke, yung crowd, magre-react yan eh. Kahit pa hindi mag-react kahit di mapatawa yung nanonood na ng uploaded. Pero makikita nila, nagtatawa na yung crowd. Ibig sabihin, kampante na yung mga, may community na yung Oo, yung malusog yung competition at community dito sa Dubai. Kumbaga yung crowd at yung MC yung crowd nakasubaybay sa MC. So kaya kahit anong sabihin nun na inside joke, nagre-react na sila kasi alam na nila, nasusubaybayan na nila. Totoo. Nabubuo na. Totoo yan. Anong unang nag-inspire talaga sa'yo dito sa UAE, kuya, ng maging full committed ka na as a rap? Mag-rap or maging battle MC?
Yun nga, yung nakita ko yung, hindi naman sa inaano ko talaga, yung performance nila dati, ng ibang MC dito. Parang, hindi ako nagyayabang, pero sa totoo lang, nabababaan ako dun sa quality. Yun dati. Parang, hindi sa lyricism nila, may sulat na medyo mahina talaga, tapos may mga generic na talagang inadapt lang 100% sa flip top, walang originality. Makikita mo naman yun eh, 'di ba? Tapos plus mababang quality ng audio, ng video, 'di ba? Yung parang nakaka-inspire na gusto kong simulan to ng upgraded. Yung ganun. Hindi ko siya tiningnan as negative. Negative, yes. Tiningnan ko siya kung paano siya i-improve. Totoo. Yun yung inaano ko sa na ano. Kasi daw mas high-tech sila yung mga ano kaysa sa atin na nagpa-event ng una. Kumbaga binalik lang natin sa classic type 'di ba, na talagang walang mic, na ganyan nakakagalaw ng ayos yung MC. Kasi yun din isa sa goal ko dito nun eh, makabattle ng Mic. wala akong hawak na mic. Naalala ko nung ano, Kasi laging ganun dati eh. kwento ko lang, naalala ko nung first event sa Rap Alcali. 'Di ba? Bigla mo akong kinalabit nun. Sabi mo, "Yan, ikaw mag-host. Ikaw magpakilala sa amin ni Magic." Yung kaba ko nung kuya, grabe kasi hindi naman ako, wala pa akong experience sa ganun, sa yung ganun. Pero, yun nga, that time may hawak akong mic. So, syempre parang nasanay tayo na may hawak tayong mic palagi. So, yun. Pinakilala ko kayo, may mic. Tapos, pagkatapos ko ipakilala kayo, ano ako, tumalikod na ako. Tapos, hawak-hawak kayong mic. Puta, di ko nabigay yung mic. Sabi ko, paano to ngayon? Tapos, ewan ko, ikaw ata una nung bumanat kasi kayo yung unang unang laban first battle. Tapos, walang mic. Sabi ko, puta, walang mic. Ano kaya reaction sa akin ni Kuya Berbo? Baka pagalitan ako. Ako nga kasi ganun na, kala ko may mic. Pero, nung narinig ko, yung boses mo, tapos nasa likod ako, lumikod ako, nasa likod ako. Rinig na rinig. Tapos, ang kinakatakot ko lang, baka mapaos kayo or something ganun. Pero hindi, all out eh, no? well played naman. Ang ganda, ang ganda. all So yun out. nga, sorry naputol kita na yun nga yung gusto mo ng walang mic. Bakit kuya? At 'di ba, parang yun nga pag may hawak kang isa, tapos kung ilalagay mo naman dito parang lapel, para ka namang magko-concert, 'di ba? Parang Tsaka hindi maganda yung quality ng ganung ano talaga. tsaka ano yun eh. Small room na nga lang yun eh, 'di ba? Wag mo nang may gana. At para nakita mo naman yung galaw nila no, 'di ba? Nila Haro, nila Quality Stilo. talaga eh, Oo, nila Stilo kahit sila CLY nakagano man. Parang makakagano talaga yung parang alam mo yun, lahat ng kilos magagawa mo Ang ganda rin talaga ng at close kasi, room, no? Kasi parang minsan kasi nakakatulong yung sa pag-i-spit, yung paggalaw ng kamay mo eh. Yung parang parang ito yung May nagiging rhythm. parang ganun eh. Hindi katulad pag may hawak ka ng mic. Parang isa lang na ganun. Totoo, ang ganda nun. Oo. Tsaka yung about din sa close room, no? Ang ganda ng close room na talagang appreciate and maririnig mo din talaga. Anong pakiramdam nun nung nag-close room? Anong pakiramdam mo nun? Parang tahimik. As a battle MC, nung hindi as a organizer, yung ikaw bumabattle, anong pakiramdam? Walang mic, close room, nakatutok sa yung tao. Para Yun nga yung nakaka-pressure, yung tutok talaga. Do konti pa lang sila, konti pa lang yun. Paano pag napuno yun sa susunod? Tapos nakalapit lahat sa yung ganun. May pressure sa'yo, kuya? Oo, pressure. Kasi ang tahimik eh. Tinan mo, nag-choke nga rin ako eh. Ang dami kong linyang hindi na-spit doon na ano. Though, kukulang ako sa preparasyon, pero which is not, hindi dapat excuse yun eh. Mali ko yun eh. Na pero yung pressure, nung pag tumahimik sila, wala na, hindi mo maalala tuloy lalo eh. Parang, ang tahimik dun sa loob. 'Di ba? Kasi talagang parang nakatingin sa'yo lahat, nakatutok eh, no? Parang nakatutok sa'yo lahat na gano'n na hindi mo mahugot kung nasa na yung lyrics mo. Putay. Yung gano'n. Kaya, pero ang sarap kasi walang maingay, walang, kumbaga, pagka solid yung linya mo, magre-react sila. Magre-react talaga. Oo, ng genuine. 'Di ba? Kaya, masaya ako nun. Kala ko nga nung una parang, shit. May doubt ka, kuya? Parang, paano ko sisimulan to? Wala naman talaga akong experience sa ganun, pero
Sabi ko, gusto ko nga sana shoutout si Young One sana yung ano ko parang siya yung pinaka overall mag-MC na lahat kung ganyan ayaw din sabi sa akin. Sabi niya sa akin, simulan mo. Ay, gano'n sa akin. Hindi, paano pagka wala ako, tapos kayo na lang dito, di ba? So, nga naman, no, sabi kong gano'n. Pero, hindi niya rin naman ako natiis. Parang nag-intro pa rin naman siya doon. Siya yung nag-host sa sa mga magpe-perform. Which is, hindi ko na nga, sa susunod, pwede ko pa rin naman gawin ang clips yun at mga reels yung kanya. Kaya lang, hindi ko na nagawa ng ngayon kasi nga, dami na nadagdag pa tong mga segment mo ngayon. Mic check. Shout out, mic check. I'm so proud of you. Maraming salamat din po. Yan. Anong pinakamahirap as a battle MC dito sa Dubai? Pinakamahirap na naranasan mo? Sa akin, yung... Ako, sa time. Oras. Kasi nga, trabaho, di ba? Trabaho. Kumbaga, kaagaw mo siya Paano kung ang trabaho mo is mental? Yung parang Sa computer. mentally ka, yung mga ganun. Tsaka iba rin yung pressure, kuya. Hindi lang sa trabaho. OFW tayo, remember. Kung physical, pwede mo pang gawin habang nagpupupukpok ay Gumagawa ng bars, no? Totoo yun. Pero kung nasa harap ka ng computer tapos iba yun iniisip mo, ang hirap isingit nun Tapos pag uwi mo, ang masama mo pa, sharing kayo sa kwarto. hindi ka makapag-practice, di ba? May tulog dun Di ba? May pagod dun, may day off. So, kaya yun, ang ginagawa ko nun, siyempre, ako naman nakatira nga dun sa So, nagiging advantage ko. Tingin ko advantage ko rin yun na wala akong ka-share sa room, na ganyan. Okay. At kung meron man nandiyan yung asawa ko, kahit ganun, nag-i-spit ako, wala akong pake, ganun, nakakapag-practice ako. At kung hindi man ako pag-spit sa bahay, kunwari may ibang tao nahiya ako, lumalabas ako, nagwo-walking ako, tapos doon ako habang naglalakad-lakad. At least kahit mahirap sa sayo, na-overcome mo pa rin. Kasi hindi siya excuse Kumbaga, dahilan lang yun. Yung time, yung lugar, yun yung mga dahilan. Pero hindi siya excuse. Oh, ganda diba? Totoo, no? Dahilan lang siya, pero hindi siya excuse. Kung yayakapin mo yan as excuse, talo ka na. Diba? Totoo. Yan. Paano ka naman naghahanda pag babattle ka? Paano mo pinaghahandaan? Or anong routine mo, ganyan? Yun nga yung sinabi ko na hindi ako susulat ng pang second round hanggat hindi ko pa sa ulo yung first round. Yung sa tipong kaya ko nang kantahin. Yung ganun. Yung mula first round dapat yung kung kantahin ko man siya, di mo ba alam na parang yung mga ganun. Di mo ba alam? Parang kakantay. Napakanta sa'yo, pinapakanta ko na siya. Rap battle. Kinakanta ko na siya. Di mo ba alam na napakasarap maging Bakit, kuya? Mas madali siyang tandaan? Isipin mo, pag nag-recording ka ng kanta, pag wala ka nang tinitingnan na cellphone, dahil sa ulo mo na, ang sarap kantahin, di ba? Na parang, boom, gano'n, di ba? Parang ibig sabihin, nasa isip at puso mo na yun So, tsaka ka sumulat ng pangalawa. Kasi kung okay, naka 8 verse, di mo ba alam? Napakasarap mag-isang Pilipinong mayaman, tapos titingin ka ulit. Parang gano'n ang pangit, di ba? Ano nga ulit yun? Hindi. Tapusin mo muna siya, tapos tsaka ka para sa akin lang yun Tsaka ka mag-next. Magra-round 2. Hanggang sa, para maubusan ka man ng oras, solid na yung round 1 at round 2 mo. At least nakakabisa mo na rin, di ba? At the same time. Kung magagahol ka sa round 3, yun na lang yung problema Pwede mo na lang iklian yun, pero naandun kung may solid ka. Pero mas maganda pa rin kung total package talaga. Ganun. At saka, yun naman, parang ginagawa ko yung pagka talagang trip ko yung kalabang ko. Hindi, magchochoke ako yun sa inis, yung ganun, hindi sa kaba. Yung ganun, alam mo yun, yung putang ina mo, yung... Ba't di ka naghanda, ganun? Hindi, I mean, parang, alam mo yun, yung sobrang gigil mo sa kalaban na yun. Parang nabablanko ka tuloy. Hindi sa parang may personal kang galit. Ay, yung totoo yan, kuya, kahit sa pagsusulat ng kanta ko yan, na ko rin yan na may maganda kang beat,
Tapos ang dami mong gustong sabihin, pero wala kang masulat. Mm. Di ba? Katulad ng sinasabi mo na, ayun nga, dahil nachuchoke ka dahil sa sobrang gigil, parang may gusto ka talagang patunayan, may gusto kang maraming sabihin. Hanggang sa wala ka na tuloy masabi sa totoo. gigil mo. Ganun na kayo. Yun yung mga choke ko minsan sa gigil ko. Sa gigil. Sa nakakalimutan ko yung linya. Kasi tahi-tahi dapat yung pagpapanood. Shit, may nakalimutan ako isang linya doon. Dapat hindi tuloy siya relevant. Mapuputol yun. Hindi tuloy siya related. Nagtutunog hindi tuloy siya related doon sa punchline. Pag may isang linya na wala. Ganun. Ano naman, ano ang pinaka-memorable mong battle dito sa Dubai? Sa akin siguro yung kay hindi rin niya na-upload eh. Meron lang akong clip sa cellphone ko yung kay Maki LCR. Maki LCR. Yung parang Pang ilang laban mo siya? Diyan, pangatlo. Pangatlo? Okay, bakit siya naging Wala lang, parang preparado ako doon within 13 days lang. Pero solid ako doon. Solid. Oo. Sayang di natin mapapanood, no? Wala akong Copy. at nandito nun si Mr. Blaze eh. Si Mr. Blaze from 187, tama? 187 yan. Sa chorus ng We Don't Multiply. Yun. Yun, nandun siya, nanonood siya na. Tapos, syempre, as Battle MC, tingnan mo kung sino yung magiging crowd mo, no? Parang, nag-alay ako ng parang mga lyrics sa battle ng parang Bone Thugs related. Since yun ang ano nila. No? So, napukaw ko yung attention niya, yung ganun. At the same time, rekta sa sa kalabang ko yung Atake. Atake andun pa rin. Kaya siya naging sa'yo, naging unforgettable. Parang siya, magpasalamat ka pa nga kasi medyo lazy. Kasi sa trabaho ko, sobrang busy. Parang lazy bone, busy si lazy bone. Tapos, yung may connect pa rin. Pero pag gumana na yung aking pagka-crazy, parang gano'n. Gano'n. Naka-connect pa rin siya sa... Ang ganda nun, kapag gagawa ka ng isang performance na naka-connect siya sa audience, naka-connect din siya sa kalaban mo, di ba? Hindi lang yung one-sided ka lang na parang siya atake. Dalawang bala siya na pinapakawalan parehas ng ganun siya. Kung may isang armas yung kalaban, sa'yo, dalawa. Para sa akin yung mga linya na ganun, na malalakas. So, yun, kuya. Let's talk about sa sunugan. Naalala mo pa yung battle mo sa sunugan? Oo, memorable yun. Naman, solid yun. Kasi nga, nandun Mike Sweep, OG Secret, Moy Palaboy na, alam mo yun, napapareact mo sa mga, napapareact at napapatawa at the same time dun sa mga bit-bit kong mga linya nun. Iba rin yung experience ng kuya, no? Nanonood sa'yo si Mike Swift, tsaka sila Moy Palaboy. Sinong nakalaban mo that time? Si JL Kaiser. Ano ba yun? Panalo ka or talo ka that time? Ewan ko, hindi naman ginudge yun eh. May video, panoorin nyo na lang kayo na mag-judge. Panoorin nyo na lang sa... Saan ba na-upload yun? Sa sunugan mismo yun, naka-upload. Sa sunugan? Okay. So yun kuya, maraming salamat sa pag-share ng sa MC. Siyempre, ang dami mong talent palagi. MC, curious. battle rapper, rap artist, organizer, di ba? Kaya saludo talaga sa'yo kuya. So yun, pag-usapan natin yung as a artist side mo naman. Anong gusto mo? Sa ngayon paggawa ng kanta or paggawa ng mga bars sa pag-battle? Kanta. Oh, interesting. Total ngayon kasi hindi nga ako makabattle ngayon. Ako ngayon nagpa-event. Hindi kakanta muna ako. Ganon. Pero open naman ako pa rin sa pag may humamon sa akin. Siyempre, pwede pa rin naman pagbigyan yun di ba? At saka hindi pa panahon para isarado yung pinto sa battle rap dito dahil lawak. Baby pa. Napaka baby pa. Pero sa music ngayon talaga, gusto ko talagang gumawa ng kanta. Kanta. Oo. Rooting for that, kuya. Makakarinig ulit tayo sa'yo ng mga magandang kanta. So yun, gusto ko rin pag-usapan yung kamusta para sa'yo, kamusta ang hip-hop community dito sa Dubai? So far. Malusog siya. Para sa'yo, malusog siya. Malusog siya na sa daming malusog siya kasi pag nagsimula nagsisimula na ulit lahat Kami yun na kaya lang pag tumigil yung isa, titigil din lahat. Oo, ayun lang din ang napapansin ko, Ganon. Kaya, ngayon,
Parang para sa akin. At marami na ngayon. Kumbaga sa UAE, kumbaga hindi pa nga masyadong active tong Dubai eh. More on lang to yung mga na pero sa Abu Dhabi mas active eh. Mas active ba sila doon? Oo, nakikita ko sa may GC na sinali ako ni Sly, shoutout sa kay Sly. Sinali niya ako. Dami mga taga Abu Dhabi. Oo, Sana active sila. soon makababa sila dito, no? Tapos dito, yun nga, madami rap contest dito na pwede nilang salihan eh. Dapat supportahan din yung mga ganun. Salihan niya ng salihan, may premium man o O wala. Oo. Kasi yan eh. Ano na yan? Parang experience yan. Hindi na yung mawawala. Pakita mo sa mga magiging anak natin na, ayan, kumakanta ako sa Dubai nun. Parang gano'n, no? Parang, Proud ka din na gano'n, di ba? kunwari, may magandang shot ka sa mic na gano'n eh. Ipa-painting, Sa ipa-print bahay. mo sa, di ba? Dikit mo sa pader nyo. Para sa'yo, ano pang kulang sa eksena dito sa Dubai? Maparap battle man or ano? Consistency talaga. Consistency. Wala pang consistent talaga dito na makita mo nga yung mga battle MC, hindi na nila alam kung anong record nila sa pagbarap. Basta sila na lang nakakaalam. Tinalo ko yan. Pero pagka Kaya ngayon, tong Rap Alcali, okay. Ngayon, si Stilo, 1-0. Si Haron, 0-1. May record talaga. Makikita na At nila. resibo. Wala na, nakaka 4 uploaded videos pa lang tayo. Tingnan mo yun sa flip top sa motos, 1,000 battles na yan, di ba? Kaya talagang malayo pa ang anuhin natin, kaya dapat consistent. Maraming salamat din, Kuya, dahil ayun, pinupush mo pa rin yung eksena dito na ganun. At nakikita din naman namin yung vision mo talaga sa paggawa ng Rap Alcali Rap Battle League, di ba? Alam yan ng mga tropang tunay kung paano natin So, yun. ginagalawan yan. At least, nasabi mo nga, ang community dito sa UAE malusog. At the same time, bata pa. Di ba? Baby pa. Kaya- Kailangan pa mag-grow. Sinong Teka lang, Sorry. lang, parang, siyempre, pag may nakarinig noon, parang, hindi kami bata, matagal na kami dito, hindi mo lang kami kilala. May ganyan eh, di ba, kung sakaling ngayon makarinig. Pasensya na kung gano'n. Kaya lang, alam mo yun, wala pang, kumbaga ako, masasabi ko dito, si Yangwan, si Badji, si Macabelli, si Uncle Twisted, yan mga yan. Lately, nakilala ko sila Kuya Bones, yun, sa Rap Alcali nga, yun. 'Di ba? Marami pa dito na pasensya na kung di pa kayo nabanggit kasi si Carl, si M&G. Yan mga talagang nagpapalusog ng eksena yan dito. Dito di sa ba? UAE. Oo. Maraming salamat sa inyo, si mga Sly. kuya. Ngayon talagang bagong boses ngayon dito na malupit din talaga. Pag nagpe-perform talagang Iba rin yung bata, no? 'di ba? Kaya malusog pero sa mga malayo pa. Malayo pa. So, yun, napag-usapan naman natin yung UAE community hip-hop dito. Para sa'yo, sino ang top 5 artist mo dito sa Battle UAE rap? Dubai? Kahit battle rapper man or artist siya. Para sa'yo, top 5 mo. Sa battle rap, Okay, sige, let's say sa battle rap. Top 5 mo. parang battle rap. Siguro sa akin si Yangwan nung bumabattle yan, pang 5 kaya, 'di ba? Hirap lang yung Managalog pero matatas yan sa dialekto nila. Oo din. 'Di ba? Tapos 5 yun. 4 siguro sa akin ngayon si Haron. High on. Tapos si Haron, tapos pangatlo ko si Whoopty. Whoopty. Okay. 'Di ba? Nung lumaban yung kay CLY, parang may may angas to si Whoopty nung sunugan din yun Tapos pangalawa. Pangalawa parang pwede ko sabihin si K4I sa ngayon, K4I. sa Okay. improvement niya. Okay. At ang number 1, hindi na siya bumabattle. Pero pag napanood mo, na nandito siya, si Calidido, kung kilala mo yun. Ano pangalan na? Si Calidido. Calidido. Sa flip top siya, sa Pinas. Na nandito siya. Andito pa rin siya ngayon. Kumbaga, siya. Kung yun, babattle dito, talagang, yun, may resibo yun. Kahit i-search mo yun sa flip top
isa sa mga old gods yun sa ano nila, sa division nila noon dati. Parang kagrupo siya ni Sak Maestro. Sak Maestro. Oo, nakalimutan ko lang yung pangalan ng ano nila. Yun. So, pag-usapan naman natin yung as a league owner. Paano nabuo ang ideya mo na buuhin ang Rap Alkali Battle League dito sa Dubai? Yun nga yung uhaw ko nga sa consistency na 1 month or every 1 month or every 2 months magkakaroon. Yun yung nagano sa akin eh. Kasi ako gusto ko, may record ako mismo eh. Kumbaga ganun. Tapos, hindi yung, yun nga, sa pangalan pa lang, inisip ko kung anong dapat kong ipangalan na something na may touch ng pagka makagat ng silangan na vibe. Yung Rap Alkali, which is... Maka-catch up agad nila. Yun na from the, ano yun pangalan ng disyerto yun dito na one of the harshest desert, yung Rub. Rub or Rab. Rub Alkali, di ba? Tapos pinaltan ko na lang ng Rap Alkali. Kaya yung mga logo parang desert style siya eh. Yung gano'n, which is akma sa lugar. Tapos, yun nga, parang binuo namin siya. Hindi ko naman pwedeng sabihin ako lang. Sa pangalan ako lang. Ganon. Dahil nakaagapay naman sa akin sila Stilo, sila Magic. Tapos, ayun nga, hanggang sa... Kabado ako. That time? Kabado. Hanggang ngayon. Na gusto mo na siyang i-push? Okay. Hanggang ngayon, napaka sinungaling ko na kung sinasabihin kong hindi ako kinakabahan sa pag-organize ng ganyan. Kasi, alam mo yun, yung gusto mo yun eh. Tapos, paano pag nag-fail? Diba? Parang double damage yun eh. Financial tsaka emotional eh. Tapos, pati yun sa passion mo, parang, shit, sayang. Nandun na eh. Kaya ganun. Kaya ngayon, dapat, nung habang binubuo ko siya, ang nagiging priority ko is the MCs. Kasi sila yung, ano dyan eh. Hindi ko naman kayang buuin yun nang wala sila eh. Diba? Yung venue, nandyan yung venue, marami dyan. Basta may budget ka na maayos eh, diba? Mas madali yun hanapin eh. Pero yung MCs, kailangan mo yung alagaan kasi sila yun magbubuhay ng liga. Ng liga. Totoo. Nandiyan ka, kaya mo mag-announce, wala ka namang may announce na bago, di ba? yun talaga. Kaya salamat sa unang sumali pa lang ng unang event. At ngayon, yung sa August 1, abangan nyo, Rap Alkali. Season 2 na yan ng Bansag Ilako. Doon din ang finals, di ba? May Yung finals. Bermuda, yung tatlo sila. Bermuda. First time yung mangyayari. Kung di ako nagkakamali dito na... Kasi kulang ng pares eh. Alam nga nung humugot pa ako sa iba, di ba? Pag salpukin mo na silang tatlo. Tsaka ang gandang setup na, ang gandang concept din ng gano'n. Exciting yan sabihin, pwede mo bang sabihin sa kanila sa kailan at August 1 yun. August sa Alariga. So, PM na lang tayo sa venue. Bago, 1 week before, isasend ko sa inyo kung ano, or ipopost ko sa page ng Rap Alkali, i-follow nyo yan. Pati yung YouTube channel namin. Sundan nyo lang yung mga video. Makakarating kayo sa YouTube, mag-subscribe na rin kayo. At sa Facebook, paki-follow nyo na rin. Maraming salamat. So yun kuya, ano ang vision mo sa Rap Alkali Battle League? Ano to, parang ang vision ko sa kanya, maging ano siya, community ng maangas. Yung ganun, yung magiging community siya ng maangas at the same time may ano siya, may pagtutulungan, alam mo yun. May angasan yan yung number 1 nating role eh, 'di ba? Maging maangas sa harap ng camera, 'di ba? Tapos yun yung parang ambition ko sa kanya, yun ganun na pagtagal-tagal magiging ano siya, community at the same time makakapagbukas ng maraming pinto para sa mga MCs na na akala nila hanggang doon na lang. Hindi, yun yung vision ko talaga doon na hindi lang tayo dito. Hindi lang tayo basta-basta nagrarap lang
every year. Parang babattle lang every year. Parang ganun. Na kung kailan lang may maisipan. Yung ganun. Ang ganda, ganda. Oo. Ano pa dapat naming abangan sa Rap Alkali Battle League? Ayan yung... Ang gusto ko pa dyan, alam mo yun, yung... Ang mission ko dyan, yun nga, yung maipackage din yung skills ng mga MCs. MC, Makapag bigay ng free na recording na quality recording studio after ng ano para hindi mamatay Nice, sounds good, kuya. oh, hindi mamatay yung apoy nila, di ba? Yung parang naglalagpasan na sa notebook yung sulat. Okay, let's say matapos natin tong liga, ay, yung battle, at least sa artist side naman natin, makapag ano pa tayo ng community. Yung ganda nung kuya. Rooting for that. At saka syempre, yun, kunwari may mga artist na jobless dun sa community natin kung may alam, di ba? Magkakatulungan yan eh. Totoo. O, dito nga, hindi lang tayo basta rap na nakatulong pa tayo dun sa Ang ganda, mga ang ganda. jobless na Ang ganda ganyan, nun, diba? kuya. Tapos, ayun. Basta tuloy-tuloy lang. May sponsor man o wala. Parang ganun tayo. Kayo ang sponsor ko ngayon eh. Ako ang sponsor nyo. Parang ganun eh. Balikan tayo ng ano. Kaya suklian lang ng magandang laban eh. Basta maganda lagi yung laban. Ewan kung di ka mag-trending eh, di ba? Di ba? Kung talagang binuhos mo lahat, yung gusto kong makakita ng mga performance na parang putik. Yung mga ozorgami, yung yung mga ganong performance na mga balakid na alam mo. Siyempre, ano yan, asahan natin yan. At hindi naman, naniniwala ako sa'yo na ipupush mo talaga yan, yung Rap Alkali Battle League. So, marami, ayun nga, sinasabi mo, marami ka pang gustong pagbuksan ng pinto para makasali sa liga mo. Tsaka wag silang may ang iba kasi diyan may mga syempre hindi naman natin maiwasan diyan na may matataas din ng ego. Bakit ako sasali diyan eh nauna pa nga ako diyan dito sa kanya. Yung ganun. Ay, hindi ko naman sinasagi yung ego nyo na yan. Eh mag-reach out kayo at hindi ko naman kayo para ipahiya. Wala kahit itanong niyo lahat ng nag-reach out sa akin, nire-replyan ko yan kahit anong oras. 'Di ba? Ang akin lang, bumatel ka kung babatel ka. Kung yun yung pakay mo sa pag-chat mo sa akin. Pero kung para mangupal, di ba? Yun lang naman na i-reply ko sa'yo. Auto-reply pa nga yan. Mag-fill up ka ng form. Dumaan ka sa proseso. Di ba? Kahit pa nauna ka, magaling ka, dumaan ka sa proseso. Ang ganda ng ganan. Hindi hindi talagang professional talaga, di ba? Panahon na para maging professional. Hindi yung Bara-bara lang. bara-bara na lang yung ano. So yun kuya, kung babattle ka naman ulit ngayon, sinong gusto mong makabattle? Ako talaga si gusto ko. Yun nga, yun si Calidido, yung number 1. Kalidido. Kasi flip stop yun. Gusto mo siya makalaban? Oo. Saan mo siya gusto makalaban? Sa Rap Alkali, Rap syempre. Alkali, yes. Oo. Kahit ano lang, baka naman sir. Kahit pagtripan mo lang ako. Okay, as a Pero artist, mabait siya, parang ang pangalan sa Facebook, Labores yung apelyido, Betong Labores, something like that. Pero alam ko siya si Calidido. Hindi Kasi nag-judge siya sa laban namin ni Anthrax nun. that time, Kaya ako siya nakilala. Tapos natuwa naman ako sa approach niya sa akin. Ganda ng pinakita mo sir, parang ganun. Sabi ko, nung sinerch ko siya, hindi siya basta-basta. may bitaw din. Ang laki. Sa music side mo naman kuya, kung gagawa ka ulit ng kanta at may collaboration na gusto mo, sinong gusto mong makakollab? Ikaw lagi. Pleasure. Kung hindi pa nila alam na may kanta Kasi tayo. ang hirap kasi, ang dami mong gustong kakolab dito. Pero hindi naman available. Tayo lang naman lagi available. kahit anong ganap, no? Oo. Diba? At saka pag tayo dala, walang no no? Tara. Tara. Bukas. Bukas. Solid. Maraming salamat, kuya. So, yun, narinig na natin yung mga kwento mo at gusto mong mangyari at mga challenge, lahat. Maraming salamat. Siyempre, bago tayo magtapos, gusto ko lang maglaro dito sa segment ng The Mic Check Podcast. Magki-quick fire lang tayo. Okay, kuya? Tatanungin lang ito ng mga question, guys. Parang boy abunda tayo. Diba? Sige. So, yan. Start tayo ng quick fire. Freestyle o written? Written. Boom bap o trap? Boom bap. Battle o concert? Putik. Parang masarap mag-concert. Pero battle tayo. Punchline o storytelling? Punchline. Favorite battle MC? Dito o sa... Dito lang sa Dubai. Dito sa Dubai? Si ano? Hirap dito. Si ano na lang?
Si CLY. Si Okay, so sa Pinas, sige nga sa Pinas. Sa Pinas. Sa akin, si Looney, tsaka syempre si Looney nandiyan na yun, at tsaka si Mot. Si Mot at si Looney. Damn. Favorite local artist? Local artist, sa akin Ron Henley. Ron Henley. Dito sa Dubai? Sa Dubai, si Carl Iles. Interesting. Dream Battle, nasabi mo na. Si Kali dito. And Dream Collab, nasabi mo na rin. So, eto last na. Ang hip-hop para kay Berbo ay? Yan? Belief. Church. Oh. Ang tunay na battle MC ay? Hindi mahiyain. Hindi magiging buhay ang eksena kung wala ang? MCs. Sa loob ng 5 taon, gusto mong makita ang UAE hip-hop na? Nagmi-million views bawat battle. Damn, ang sarap din talaga makita yon. Lalo pag ikaw yung dahilan din, di ba? So yun, bago tayo matapos, baka may gusto kang sabihin o mensahe sa mga fanbase, and for the sake ng fanbase mo at fans mo, baka may mga gusto kang mensahe na sabihin sa kanila. Wala pa naman, konti pa lang fans natin. Kung magkakaroon man, maraming salamat. Hindi pa naman tayo ganun kakilala, di ba? Alam naman natin yan. Pero sa ginagawa namin na to na effort sa hip-hop community dito ng mga Pilipino, ay sana suportahan nyo. Tulungan lang, pasahan lang ng magandang enerhiya. Hindi man kami nakakasipot sa ibang event ng mga ibang organizer dito. Susubukan namin yan, ng grupo namin, ako mismo. Basta magandang pagtanggap, ganun din naman kayo sa amin. Ganun. Pasahan lang at suporta kami sa inyo. Suportahan nyo rin kami. At yun lang, maraming salamat. At sana more MCs, more battles to come para sa Rap Alkali. Last na kuya, baka may gusto kang batiin, i-promote. Siyempre, yung kay Young One na custom and design, yung Save the Day, yung Snap Empire. Siyempre kay Magic, yung page niya, kung gusto niya nang makakita ng magician na pwedeng mag-perform sa inyo sa mga birthday party, nandyan si Magic. Yun lang naman. Siyempre, sa asawa ko, siyempre, yun lagi ang sumusuporta sa akin. Kung ako lang, wala, pinanghinaan na ako. Buti laging may gumagabay na partner na nag-cheer up. Laging ganun. Yun, maraming salamat, at i-follow nyo ang Rap Alkali sa Facebook page nito at sa YouTube. Yun lang, maraming salamat. Maraming salamat kuya sa magandang kwentuhan. Looking forward ulit makasama ka at makakwentuhan ka sa ganito. Bitin man, pero sana may next episode ulit. Kuya, maraming salamat. Marami ka pang pwedeng i-guest dito. So yun, bago tayo matapos lahat, nais ko munang pasalamatan ang Creative Hive Studio sa magandang studio at komportable. Maraming salamat, at sa Save the Day at sa mga tropa dyan, at especially sa mga girl, Leiraan, shoutout sa'yo, at sa mga nanonood, maraming salamat. Sana patuloy nyo kami suportahan at manood kayo palagi. At sa Rap Alkali rin, maraming salamat. August 1, punta kayo. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Thank you. We out. We out. Peace out. Lyrical prowess, stories unfold, beats and rhymes.